Mula sa isang walang kakayahang binata na kumakain ng isang beses sa isang araw, umasa siya sa kanyang swerte at naging kapalit na SE ng isa sa pinakamalaking konglomerat sa Korea. Ang SE ng konglomerat na ito ay aksidenteng nagkaroon ng aksidente. Sa pamamagitan ng Inai Technology, humingi siya ng tulong kay Inseong upang pamahalaan ang konglomerat. Sa kanyang pagiging tuso, nagtagumpay si Inseong na maabot ang tagumpay sa publiko. Higit pa rito, nakahanap pa siya ng isang napakagandang nobya. Ang kwento ay dapat magsimula bago nagkaroon ng aksidente si Si Kim. Bagong itinatag ni Si Kim ang isang software na makakatulong sa mga tao na mabuhay sa mundo na gusto nila. Ang ipinasok sa mundong iyon ay nakakaranas ng totoong pakiramdam sa kaluluwa at damdamin. Ang unang nakaranas nito ay walang iba kundi ang kanyang sariling anak na babae. Sa kabilang banda, ang bida ay nagtatrabaho bilang isang stuffed toy sa isang playground ng mga bata. Isang maliit na batang babae ang humingi sa kanyang ina na magpakuha ng litrato kasama si Snow White. Ngunit nang lumapit siya, naamoy niya ang malakas na amoy ng alak. Dahil sa reklamo ng customer, napagalitan ang bida ng kanyang amo. Nagreklamo si Inseong na sa edad niyang ito ay pinagbabawalan pa rin siya sa pag-inom, kaya sumagot siya ng pabala. Nagtanong ang amo niya kung nasaan na ang kaibigan niyang nagpapanggap na isa sa 7 dwarfs. Dahil hindi siya nakasagot, parehong tinanggal sa trabaho ang dalawang magkaibigan. Ang pagdating ni Si Kim ay nagdulot ng gulat sa lahat ng tao sa kumpanya. Ang taong nasa likod niya sa sandaling iyon ay si Secretary Sejong. Nang makitang sobrang kinakabahan si Sejong, nagbiro si Kim na sa lalong madaling panahon ay hindi nakakailanganin ng kumpanya ang isang kalihim. Namutla si Sejong dahil marami pa siyang kailangang asikasuhin. Kung wala siyang trabaho, walang magbabayad para sa mga gastusin sa ospital ng kanyang ina. Samantala, si Inseong na walang trabaho ay nananatili sa isang masikip na apartment. Nakita ito ng kanyang kaibigan at inalok si Inseong na sumama at magtrabaho sa kanya. Sinabi ni Inseong na gusto niyang pumasok sa Kim Group. Nang marinig ng kanyang kaibigan ang pangarap ni Inseong, tumawa ito ng malakas. Samantala, katatapos lang ni Si Kim sa trabaho. Hindi pa siya nakakapagsalita ng matagal sa kanyang maliit na anak na babae. Kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Ang abalang schedule ay nagdulot ng kakulangan sa pagmamahal ng ama sa kanyang anak. Pagkatapos ng trabaho, ang bata ay nakatulog na nang hindi niya namamalayan. Kinaumagahan, sa kumpanya ni Si Kim, nagkaroon ng bagong recruitment. Si Inseong, tulad ng inaasahan, ay dumalo sa interview. Habang kinakabahan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Tinanong siya ng ina niya kung nakakain na siya ng almusal, at kung hindi pa, baka hindi pa rin siya magkaroon ng swerte. Ang ingay sa likuran ay nagpakagulat sa binata at nakita niya ang isang babae. Nang lumingon siya, nabighani si Inseong sa purong ganda nito. Hindi pa man natatagalan ang paghanga niya, napansin niya na nabuhos niya ang kape sa babae. Hindi alam ni Inseong kung paano ito sosolusyonan dahil mayroon na lamang siyang kalahating oras bago ang kanyang interview. Hinila ni Sejong si Inseong sa banyo at hiningi ang bayad mula sa kanya. Nag-aalangan ang binata at inakala na may gagawin sa kanya ang babae. Ngunit ang totoo, gusto lang ni Sejong na makipagpalit ng kamiseta sa kanya. Hindi komportable si Inseong sa suot niyang masikip na kamiseta para sa interview. Bukod pa rito, patuloy siyang tinatanong ng direktor ng mga mahirap sagutin na tanong. Nagalit si Inseong at tumayo upang makipagtalo sa kanya. Dahil sa masikip na kamiseta, isang butones ang tumalsik at tumama sa bibig ng direktor. Walang anumang pagbubukod, nabigo si Inseong sa interview. Isang araw na nakatanggap siya ng walang katapusang masamang balita. Mula sa pagkabigo sa interview hanggang sa pagpapaalis sa kanya ng may-ari ng bahay, labis siyang nadismaya. Naglalakad-lakad si Inseong sa bus nang hindi alam kung saan pupunta. Sa kabilang banda, si Sejong nakalihim ng SCV ay mayroon ding kahabag-habag na kapalaran. Ang kanyang ina ay nasa ospital at patuloy na tumataas ang bayarin. Wala nang ibang pagpipilian si Sejong kaya nangutang siya sa isang loan shark para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Dalawang estranghero, ngunit ang kanilang kapalaran ay hindi gaanong naiiba. Uminom si Inseong kasama ang kanyang kaibigan upang mawala ang kalungkutan. Inisip niyang bumalik sa probinsya upang magtanim ng gulay at mag-alaga ng isda. Sa ganitong sitwasyon, sa tingin niya, kung magpapatuloy pa siya ng mas matagal, wala na siyang ibang kakainin kundi alikabok. Samantala, si Sejong, na pagod na lumabas mula sa ospital, ay nakasalubong ang isang loan shark. Nang makita ang walang pakialam na tingin ni Sejong, hindi nag-abala o nagalit ang may-ari ng loan shark. May naisip siyang paraan upang madagdagan ang kita ni Sejong. Ngunit nang makita ng may-ari ng bar ang mukha ni Sejong, nag-alinlangan din siya. Sa mukha niyang ganitong seryoso, paano siya makakagawa ng serbisyo? Kinaumagahan, bago pa man magising si Inseong, naisip na niya ang trabaho. Paano ko ipapaliwanag sa aking mga magulang kung uwi ako ngayon? Ginugol niya ang lahat ng kanyang natitirang pera upang bumili ng regalo para sa kanyang mga magulang. Ngunit sa pag-iisip, hindi magandang ideya ang magbigay ng pagkain. Tiyak na hindi matutuwa ang kanyang ama. Sa isang sandali ng desperasyon, isang ideya ang sumulpot sa isipan ni Inseong. Ibinigay niya sa kanyang mga magulang ang isang AI product mula sa kumpanya ni Si Kim. Sa unang tingin, hindi nagustuhan ng kanyang ama at sinabi na bakit siya nag-uwi ng ganito. Inactivate ni Inseong ang robot at hindi maintindihan ng kanyang mga magulang kung bakit sumasayaw ang kanilang mga kamay at paa sa tugtog. Sa pamamagitan ng isang supernatural na kapangyarihan, ang buong pamilya ay masayang sumayaw ng sama-sama. Ngunit hindi nagtagal ang kasiyahan ng gabing iyon. Dahil sa desisyon ni Inseong na bumalik sa probinsya, napagalitan siya ng husto ng kanyang ama. Hindi niya kinaya ang pagiging hindi makatwiran ng kanyang ama, kaya umalis siya at humiga sa hardin nang hindi kumakain. Sa lungsod, may nangyaring masama kay Si Kim.
Sinagasaan siya ng isang truck na hindi maintindihan kung sa anong dahilan. Si Hee Kim, mula sa pagiging laman at dugo, ay naging isang smartphone. Ngunit ang telepono ay mayroon na lamang 15% na baterya. Ginamit ni Hee Kim ang maliit na enerhiya upang magpadala ng signal sa mga tao. Ngunit lahat ay itinuring itong isang masamang biro. Kinaumagahan, nalulungkot pa rin si In Seong tungkol sa kanyang ama, kaya mag-isa siyang gumala sa gubat. Bigla, isang ahas ang gumapang sa paanan ni In Seong na nagdulot sa kanya ng takot. Gulong-gulong siya patungo sa isang bato sa malapit. Sa huling sandali ng kanyang buhay, pinagsisisihan niya ang hindi pagiging masunurin sa kanyang mga magulang. Habang nag-iisip, isang kakaibang tunog ang narinig. Sa tabi niya ay mayroong isang smartphone. Ginamit ng telepono ang huling 1% ng baterya nito upang tulungan siyang tumawag ng ambulansya. Mabilis na naipasok si In Seong sa ospital. Sinabi ng doktor na nahimatay lang siya at maaaring lumabas pagkatapos ng Pagkatapos lumabas, sinisingil ng binata ang telepono at biglang nag-unlock ito. Kumusta? Ako si Hee Seong-joo ng Silver Lining. Sinabi ng lalaki, kung ikaw ang ako na si Steve Jobs matagal na. Dahil nakita ni Hee Kim na hindi naniniwala ang lalaki, random niyang binuksan ang balanse sa isang bank card. Sinabi ni Hee Kim na ilagay niya ang account number at ililipat niya sa kanya ang 100 milyon. Nag-isip ang lalaki na wala namang laman ang card niya, kaya kaagad siyang pumayag. Ngunit sa hindi inaasahan, nakatanggap agad ang kanyang telepono ng mensahe na nadagdagan ang kanyang account ng 100 milyon. Nagulat ang lalaki, kaya humingi si Hee Kim ng tulong sa kanya. Iyon ay ang pumunta sa kumpanya at palitan siya bilang Ngunit pakiramdam ni In Seong ay isa lamang itong biro. Upang subukan kung totoo o hindi ang pera, kinuha ni In Seong ang kanyang telepono. Pumili siya ng isang earphone na matagal na niyang gusto at hindi niya inaasahan na matagumpay siyang makakapag-order. Excited siyang tumakbo palabas at sa wakas ay naisip niya ng maayos. Itinuring niya na parang pinili siya upang gumanap na sa isang beses, kaya bakit hindi niya gagampanan ang papel na ibinigay sa kanya ng buhay. Pagkatapos nito, sinabi ni In Seong sa kanyang mga magulang na magtatrabaho siya sa isang malaking kumpanya. Ang kanyang ina ay labis na naantig at niyakap siya ng mahigpit. Sa sandaling ito, may isang lalaking gumagamit ng flashlight upang maghanap ng isang bagay. Kinabukasan, bago umalis, nagpadala si In Seong sa kanyang ama ng 50 milyong won. Ang kanyang ama ay biglang nakaramdam ng takot nang makita ang malaking halaga. Nagtanong ang ina kung saan galing ang pera at nagsinungaling lamang si In Seong na ito ay galing sa ibinalik na depositong pera para sa bahay. Pagkatapos nito, komportable siyang nagbabad sa bathtub at sinundan ng masaganang pagkain. Kinabukasan, nagmaneho si In Seong papunta sa kumpanya. Pagdating pa lamang niya sa lobby, mayroon ng linya ng mga empleyado na naghihintay sa kanya. Mas lalo pa siyang nagulat nang makita niyang ang isa sa mga sumalubong sa kanya ay ang taong tumanggi sa kanya sa interview. At ang isa naman ay si Sejong, ang babaeng nakabanggaan niya noon. Labis na nasabik si In Seong nang makita si Sejong. Ngunit si Sejong ay napakalamig sa kanya at hindi man lang niya pinansin si In Seong. Pagkatapos nito, dinala siya ni Sejong sa opisina. Nang dumating siya sa harap ng pinto, hindi niya mapigilan ang pagtawa. Ang pangarap ni In Seong na maging sihi ay sa wakas ay natupad. Pagkatapos, hinanap ng interviewer si In Seong upang humingi ng paumanhin. Itinuro niya ang kanyang kalbong ulo na nagbibiro na bulag siya. Gusto rin niyang bigyan si In Seong ng bagong kalihim. Binalaan ni In Seong na hangga't nagtatrabaho siya doon, hindi kailanman dapat palitan ang kanyang personal na kalihim na si Sejong. Ngunit hindi pa alam ni In Seong na ang magandang kalihim ay nangutang sa isang loan shark na nagngangalang Mapi. Nagpunta pa si Mapi sa kumpanya para hanapin siya. Ang utang na ito ay parang isang malalim na hukay na hindi kailanman matatapos bayaran. Samantala, ang kalbo ay nag-uulat sa kanyang amo. Nang marinig na ang bagong sihi ay isang walang alam na binata lamang, natuwa ang kanyang amo. Si In Seong ay nakaupo sa opisina ng Hindi pa rin siya makapaniwala na ang lahat ng ito ay totoo. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono upang tingnan ang oras at hindi inaasahan na 6 na. Nang matapos ang oras, tumayo rin ang sihi upang umalis. Pagkatapos nito, nagmaneho siya ng isang marangyang kotse patungo sa marangyang mansyon ni Hee Kim. Sa sandaling ito, isang kotse ang mabilis na dumaan at hiniling ni Hee Kim na agad niya itong habulin. Siya ay si Butler sa kanilang kapitbahayan. Sinabi ni Hee Kim kay In Seong na bilisan niyang umuwi upang kunin ang isang bag ng mga dokumento. Pagdating niya sa pinto, biglang umilaw ang mga ilaw. Takot na takot si In Seong at tumakbo sa paligid. Walang magawa si Hee Kim kundi sabihin sa kanya na dumaan sa malaking pintuan. Hindi bagi sinabi mo sa akin na pumunta ako para maging Bakit bigla akong naging isang super burglar? Kaya dahan-dahang umakyat si In Seong sa ikalawang palapag at ginugol ang maraming oras bago siya nakarating sa opisina. Ngunit nang buksan niya ang vault, napansin niya na walang laman ito. Sa sandaling ito, naramdaman ng tagapagsilbi na may kakaiba na unti-unting lumalapit sa opisina. Ngunit nang buksan niya ang pinto, wala siyang nakita. Pagkatapos umalis ng dalawa, nakahinga si In Seong ng maluwag. Ngunit nang buksan niya ang kanyang
telepono, nagulat siya nang makita ang isang mensahe. Sinabi na ang telepono ay sa kanya. Pagkatapos nito, tinanong ni In Seong kung ang nasa telepono ay si Kim talaga. Tumugon si In Seong na sigurado siya at sinabing kung mayroon pang ibang si Kim, hahayaan ba niyang mahulog ang kumpanya sa kamay ng iba nang hindi gumagawa ng kahit ano. Higit pa rito, ang nagpadala ng mensahe ay maaaring nagmamanman kay In Seong. Sa bahay, tinulungan ni Kim si In Seong sa kanyang trabaho habang komportable siyang naliligo. Pagkatapos humiga, tinanong ni In Seong si Kim kung maaari niyang subaybayan ang hindi kilalang numero. Ngunit sinabi ni Kim na masyadong luma ang kanyang computer. Pagkatapos, sinabi ni Kim kay In Seong na tumira sa kanyang bahay. Posible na may nag-i-eavesdrop sa hotel. Ito ay hindi talaga lugar na para sa mga tao. Ako ba si pinapapunta sa bahay ni Kim? Ito ay parang isang palasyo. Pagkatapos ay naisip ni In Seong ang kanyang ama na nagbibigay ng tip sa driver. Ang kanyang ina na masaya pagkatapos paalisin ang tagapagsilbi. Ang tatlong miyembro ng pamilya ay nabuhay na parang nasa paraiso. Ngunit ang tunog ng doorbell ay nagpabalik kay In Seong sa realidad. Ang taong nasa labas ng pinto ay ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos ay nagpunta sila sa night market. Samantala, mag-isa ring nagpapahangin at umiinom si Sejong. Naalala niya ang pakikipag-usap niya kay Butler Sim sa gabi. Tinanong ni Butler Sim si Sejong kung alam niya kung saan nagpunta si Kim. Nagsabi si Sejong na wala siyang alam. Hating gabi na nang bumalik si In Seong sa kanyang silid. Sinaway siya ni Kim dahil sa pag-uwi ng huli. Ngunit sinabi ni In Seong na pinilit siya ng kanyang mga kaibigan na uminom kaya hindi siya makaalis. Sa panahon ng kontrata, ipinagbabawal ang pribadong pagpupulong sa iba. Habang wala si In Seong, sinabi ni Kim kay Butler Sim at sa tagapagsilbi na maninirahan siya sa mansion. Ngunit ang problema ngayon ay ang kanyang anak na babae. Si Min-yi, ang maliit na batang babae, ay hindi lamang sensitibo sa mga estranghero, kundi mahirap ding magbukas sa iba. Pagkatapos nito, nagsusuot ulit si In Seong ng damit ng prinsesang si Snow White habang hinahabol siya ni Min-yi na maihawak na fishnet. Nang mahabol ni Min-yi si In Seong, sinabi ng bata na napaka-espesyal niya. Ang iba pang kaibigan ng kanyang ama ay binibigyan lamang siya ng pambili. Si In Seong ang unang nakipaglaro sa kanya. Pagkatapos, dinala ng tagapagsilbi si In Seong sa opisina ni Kim. Ngunit nang lumabas siya, patuloy siyang lumingon at tumawag sa isang tao. Sa sandaling ito, nakatanggap si Sejong ng isang mensahe sa Gihi na nagpapalabas ng isang recruitment show para sa mga baseball player. Ang babaeng nakaupo sa upuan ng amo ay humiling kay Sejong na pumili ng isang tao. Ngunit sinabi ni Sejong na hindi siya marunong sa baseball. Pagkatapos, sinabi ng babae sa kanya na hindi mahalaga kung sino ang pinili, ang mahalaga ay kung sino ang pumili. Ngunit sinabi ng babae kay Sejong na mas interesado siya sa kung sino ang pipiliin niya sa pagitan nina si Kim at In Seong. Ilang sandali bago nito, iniisip pa rin ni In Seong na bumili ng bahay sa Seoul gamit ang 1 bilyong won. Ngunit sinabi ni Kim sa kanya na hindi sapat ang 1 bilyon. Kung gusto niyang makuha ang 0 bilyong won, kailangan niyang mabilis na malaman kung sino ang nagpadala ng mensahe noong gabing iyon. Kinontra niya ang numero ng telepono na tumawag, at ngayon ay mayroong napakagandang pagkakataon. Pagdating sa kumpanya, ang bawat telepono ay may nakadikit na pangalan at inilagay sa isang kahon. Hanggang sa naisumite na ng lahat ang kanilang mga telepono, tumayo si In Seong upang magpaliwanag. Sinabi niya na marami na ang gumagamit ng telepono upang mag-record, kaya humingi siya ng pangunawa para sa commercial secrets. Pagkatapos nito, opisyal na nagsimula ang pulong. Tumingin si In Seong sa paligid at tinawagan ang numero na nagpadala ng mensahe noong araw na iyon. Tunay nga na may isang telepono ang tumunog sa kanila. Ngunit nang kukunin na ito ni In Seong, napansin niya na walang nakadikit na pangalan sa telepono. Si Xizyon na nakatayo sa isang tabi ay napansin din na hinahanap ni In Seong ang telepono. Sa sandaling ito, pumasok ang vice-presidente at mabilis na tumayo si In Seong upang salubungin siya. Ako si In Seong, ang ihisi ng Silver Lining. Pagkatapos ay pinatapos ng vice-presidente ang pulong at sinabi sa lahat na magkasama silang uminom ng mainit na tsaa upang magpalamig. Ngunit nang umalis ang mga tao, kinuha rin nila ang kanilang mga telepono. Pagkatapos ay sinabi ni In Seong ang lahat kay si Kim. Naiintindihan din ni si Kim na ang telepono ay tiyak na walang pangalan sa simula at ang vice-presidente ay dumating sa pulong na nagkataon lamang. Ngunit may malaking posibilidad na sinadya niya itong dumalo upang iligtas ang isang tao. Sa sandaling ito, naharap si In Seong sa isang malakas na kalaban at nagsimula siyang matakot. Hindi niya laging maaaring dalhin ang earphone. Kaya hindi rin siya matutulungan ni si Kim sa lahat ng oras at lugar. Sa sandaling iyon, sinabi ni Xizyon kay In Seong na hinahanap siya ng base presidente. Pagkatapos umalis ni In Seong, huminto si Xizyon, pinunit ang papel na nakasulat ang kanyang pangalan at itinapon sa basurahan. Habang inihatid si In Seong pauwi, napansin ni Xizyon na palagi siyang gumagamit ng telepono upang magpadala ng mensahe ng ulat sa isang tao. At palagi ring binabantayan ni Xizyon ang lahat ng kanyang ginagawa. Biglang tumunog ang telepono ni In Seong. Dali-dali niyang kinuha ang telepono, mabilis na pinatay at itinago ulit. Tinanong ni Xizyon kung mayroon siyang 2 telepono. Lagi siyang may suot na wireless earphone at mukhang patuloy siyang nag-ulat sa isang tao. Matapos sabihin ito ni Xizyon, agad siyang tumapak sa gas. Mabilis na tumakbo ang kotse sa kalsada na para bang gusto nitong lumipad. Matapos huminto, tinanong ni Xizyon si In Seong kung siya ba ang kumidnap kay Chairman Kim. Tumanggi si In Seong na sabihin ang totoo, kaya kinuha ni Xizyon ang isang phone case. Ito ang case na kinuha mula sa bag ni In Seong at kaso ng cellphone sa bulsa niya. Sa sandali
sandaling ito, otomatikong binuksan ni Chairman Kim ang kanyang phone para tawagan si Xizion. Pagkatapos, biglang humarurot ang kotse kaya sa huli, kinailangan ni Inseong na sabihin sa kanya ang totoo. Gayunpaman, nag-aalinlangan pa rin si Xizion na nakakulong si Chairman Kim sa telepono. Kaya nasaan ka sa gitna ng mga chief processing thread. Sa oras na ito, si Xizion, bagamat nagulat, ay walang pagpipili ang hindi maniwala sa katotohanan. Kinabukasan, sinundo ni Xizion si Inseong sa kumpanya. Ibinigay ni Inseong sa kanya ang isang headset upang makausap si Chairman Kim. Sinabi niya na ngayon, sila ay magkasama na bilang isang koponan. Nakita niya na nahihirapan si Xizion isuot ito. Kaya hindi nag-atubili si Inseong na tulungan siya. Ang magandang side profile na ito, hindi lang si Inseong, kundi ang sinumang lalaking makakita ay siguradong magkakagusto. Sa daan, tinanong ni Xizion si Inseong kung kailan niya nakilala si Chairman Kim. Hindi rin naglihim si Inseong at sinabing, hindi ba't ganyan ang nangyayari sa mga drama. Nakilala ng Cinderella ang Prince Charming. Ngunit sinabi ni Chairman Kim na hindi rin gaanong mapagkakatiwalaan si Xizion dahil hindi niya matandaan ang nangyari bago at pagkatapos ng banggaan. Kaya hindi batli kaduda-duda ang taong kasama niya noong araw na iyon, si Xizion. Ngunit sinabi ni Xizion na pagkaalis niya sa lugar ni Chairman Kim noong araw na iyon, nakatanggap siya ng text message mula sa ospital na nagsasabing lumalala ang kalagayan ng kanyang ina. Ngunit hindi alam ni Xizion na mayroong nanonood sa kanya sa labas ng pinto. Pagdating sa kumpanya, para patunayan ang kanyang pagiging inosente, ibinigay ni Xizion ang kanyang telepono kay Inseong para suriin. Matapos kumpirmahin na walang problema, tinanong ni Chairman Kim si Xizion kung ano ang nangyari noong araw na nangyari sa kanya ang aksidente. Inamin ni Xizion na noong araw na iyon, sinubukan ng executive director na magkaroon ng relasyon sa kanya. Tila layunin niyang sirain ang relasyon niya kay Chairman Kim. At lubos na naunawaan ni Chairman Kim na bagamaki mayroon lamang kaunting buhok ang executive director, malaki ang kanyang ambisyon. Matapos malaman ang partikular na target ng investigasyon, magkasama silang pumunta sa kumpanya ng may kumpiyansa, telepono, computer, memory card ng executive director, kahit ano. Hanggang di makahanap sila ng pahiwatig, pagkatapos ay gaganap si Inseong. Samantala, palihim na sinusuri ni Xizion ang telepono ng executive director. Hindi inaasahang biglang tumunog ang telepono. Pagkatapos ay nagpanggap si Inseong na janitor at naghandang pumunta sa opisina ng executive director. Ngunit sa kasamaang palad, nakilala siya ng ilang babaeng janitor. Susunod, tinutukan naman nilang dalawa ang maliit na kotse niya. Ngunit hindi inaasahang nang basagin nila ang pinto, ay hindi sinasadyang na-activate ang alarm. Naunang tumakbo si Xizion, isang araw na ang lumipas ngunit wala pa ring resulta. Kaya naisip nila ang isang mas mapanganib na galaw. Direkta nilang binangga ang kotse ng executive director. Nang bumaba siya para makipagtalo, hindi niya inaasahang chairman at kalihim pala ang nasa likod nito. Wala siyang magawa kundi ngumiti ng pilit at sinabing okay lang. Habang nag-uusap si Inseong at siya, si Xizion ay sumakay sa kotse, tumapak sa gas at umatras. Kung hindi sila nakailag agad, baka magkahawak kamay na silang nagpunta kay Chairman Kim. Pagkababa, sunod-sunod na humingi ng paumanhin si Xizion, pasensya na, gusto ko sanang magmaneho patungo sa unahan. Pagkatapos, sinabi ni Inseong sa executive director na sumama sa kanya sa taxi. Hayaan si Xizion na asikasuhin ang kotse. Napilitan ng executive director na ibigay ang susi. Pagkaalis nila, kinuha ni Xizion ang memory card ng dashcam. Ikinonekta ito sa kanyang telepono at sinuri. Sinubukan ng vice-presidente na imbitahan ang maraming reporter nang hindi nalalaman ni Inseong. Sa oras na ito, bagamat umingiti si Inseong, sa loob ay parang milyong kabayo ang nagtatakbuhan sa kaba. Pagkatapos, sinuot niya ang headset at pinayuhan din siya ni Chairman Kim. Ang mga taong nasa harapan mo ay mga kilalang mamamahayag na malalapit sa vice-presidente. Kung hindi masasagot ni Inseong ang tanong, ang kanyang nanginginig na imahe ay ma-stream ng live sa buong bansa. At syempre, alam din niya iyon. Kaagad pagkatapos, opisyal na nagsimula ang press conference at mabilis na naitanong ang unang tanong. Bilang isang mag-aaral sa kolehiyo at wala pang 30 taong gulang na tulad mo, paano ka naging presidente? Kailangan lang ni Inseong na sabihin, sundin mo lang ako. Sa tulong ni Chairman Kim, si Inseong ay sumagot ng napakalinaw at inilipat niya ang atensyon kay Vice Presidente dahil high school graduate lamang siya. Kaya, anuman ang edukasyon o edad, sino man ay maaaring mamuno sa isang kumpanya kung mayroon silang kakayahan. Sa sandaling ito, napansin din ng Vice Presidente na may kakaiba sa headset na suot ni Inseong. Kaya lumapit siya at kinuha ang headset. Paano mo, bilang presidente ng Silver Lining, ginagamit ang produkto ng isang karibal na kumpanya? Pagkatapos ay tinanong ng reporter ang tungkol sa pag-unlad ng artificial intelligence. Ito ay magdudulot ng pagkawala ng maraming trabaho. May karagdagang chismis na nagsasabing hindi makontrol ng mga tao ang artificial intelligence. Nakita lang si Inseong na nagtaas ng kanyang hinlalaki. I do to be back. Hindi pa natatagalan, tinanong ni Inseong si Chairman Kim kung bakit Silver Lining ang pangalan ng kanilang kumpanya. Tinanong pabalik ni Chairman Kim, napanood mo na ba ang Terminator? Kaya, si Inseong ay nabigyan ng inspirasyon at nagsimulang magsalita ng seryoso. Hindi inaasahang nagdulot ito ng ingay sa buong auditorium. Sa sandaling ito, si Inseong ang naging sentro ng mundo. Hindi niya maintindihan kung bakit
nakipagkita si Chairman Kim sa Executive Director. Pagkatapos, pinuri ni Chairman Kim ang pagganap ni In Seong. Sa sandaling ito, tumunog ang isa pa niyang telepono. Nang lumingon si In Seong, si Manager O pala iyon. Pagkakita pa lang, sinabi ni Manager O na pareho sila ng gusto ni In Seong. Iyon ay ang kolektahin ang lahat ng telepono para sa seguridad kapag nag-uusap. Napilitan si In Seong na ibigay ang kanyang telepono sa kanyang kalihim. Pagkatapos ay sinabi ni Manager O na magkatulad ang paraan ng pagsasalita ni na In Seong at Chairman Kim. Kahit na hindi niya alam kung mayroon silang anumang kasunduan. Ngunit hindi pa rin niya dapat masyadong pagkatiwalaan si Chairman Kim. At ito ay payo lamang para sa isang baguhan. Dahil si Chairman Kim ay hindi rin sumunod sa kanilang kasunduan noon. Pag-uwi, sinabi ni Excision kay Chairman Kim. Naitala ng dashcam ang eksena kung saan nakipagkita siya sa Executive Director. Ngunit kaba na sinabi ni Chairman Kim na hindi niya matandaan. Kinabukasan, si Excision ay nag-imbestiga batay sa dashcam ng Executive Director. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang desyertong lugar. Habang nagtataka siya kung bakit pumunta ang Executive Director dito, isang itim na kotse ang humarurot papunta sa kanya. At ang tao sa loob ng kotse ay si Manager O. Akala ni Manager O ay si In Seong ang nag-utos sa kanya na imbestigahan siya. Sinabi ni Lion na hawak ni In Seong ang telepono ni Chairman Kim, kaya mas mabuting maging mahinahon. Matapos umalis ni Excision, nagsimulang mag-usap si Manager O at ang Vice Presidente tungkol sa nakaraan. Sinabi ng Vice Presidente na hindi angkop si Manager O na maging presidente, dahil kapag siya ay nagpakasal, ang grupo ay kailangang palitan ang apelyido bago siya mamatay. Noong araw na iyon, aksidenteng nahulog ni In Seong ang telepono sa inidoro. Agad niya itong kinuha at isinagawa ang emergency resuscitation. Ngunit hindi maitatanggi na napakababa ng kanyang kakayahan at walang silbi ang lahat ng kanyang pagtatangka. Napilitan si In Seong na dalhin ang telepono sa ospital at ipasok ito sa operating table ng doktor. Ngunit lahat ay imahinasyon lamang niya. Sinabi ni In Seong kay Excision ang tungkol sa pagkahulog ng presidente sa inidoro. Habang pinag-uusapan nilang dalawa ang pag-aayos ng telepono, biglang lumabas ang isang lalaki. Pagkababa ni Excision sa kotse, nakita niya ng malinaw na si Mapi pala ang sumusunod sa kanya. Tinanong ni In Seong kung sino siya. Sinabi ni Mapi na siya ang nagpapautang ng 50 milyong won kay Excision. Sinabi ni Excision na huwag siyang maging labis na mapili. Kung namatay siya, hindi ba di mas malaki ang mawawala sa kanya? Nakita ni Mapi na hindi siya makasagot kaya sinubukan niyang saktan siya, ngunit pinigilan siya ni In Seong. Sinabi niya na babayaran niya ang halagang iyon. Tumingin si Mapi kay Excision at pagkatapos ay sinabi kay In Seong, kung gayon, ikaw pala ang bayaning nagligtas sa isang dalaga. Inilabas niya ang isang business card at ibinato ito sa mukha ni In Seong. Sinasabing bibigyan niya sila ng karagdagang 2 araw. Pagbalik sa kumpanya, tinanong ni Excision si In Seong kung bakit niya binayaran ang utang para sa kanya. Iniisip mo ba talaga na naging sihi ka na? Sumagot si In Seong na sinabi ni Chairman Kim na siya ay isang mahusay na empleyado na marunong magtago ng sikreto. Iyon ang dahilan kung bakit siya naging pinakabatang kalihim ng presidente. Bukod pa rito, mabait din siya at mainit. Ang mga salitang iyon ang nagpabuhos ng emosyon ni Excision. Umiyak siya ng malakas sa tabi ng kama ng kanyang ina. Noong gabi iyon, nanaginip din si In Seong ng isang bangungot. Sa ilalim ng kanyang hindi magandang pamamahala, maraming empleyado ang napilitang mag-resign. Paulit-ulit na tinatanong ng mga mamamahayag kung bakit gusto niyang manatiling presidente kahit wala siyang kakayahan. Nagising si In Seong sa tawag ng kanyang ama. Simula noon, nagsimulang matuto si In Seong at magdagdag ng kaalaman. Kahit papaano ay kailangan niyang maging isang tunay na presidente habang nagpapanggap. Sa oras na ito, nakatanggap ng balita ang vice presidente na natagpuan na nila ang telepono ni Chairman Kim. Dinadala ito ni In Seong para ipaayos. Sa kabutihang palad, kinabukasan ay naayos na ang telepono. Pagbalik sa kumpanya, ginamit ni In Seong ang buhay ni Chairman Kim na nasa panganib bilang dahilan para magsimula siyang magtrabaho. Pagkatapos suriin muli ang dashcam, natuklasan ni Chairman Kim na mayroong kotse na sumusunod sa kanya noong gabing iyon. At ang kailangan nilang gawin ngayon ay hanapin ang kotse na iyon. Ginamit ni In Seong ang kanyang mga koneksyon sa nayon upang matuklasan na ang kotse na iyon ay isang peking sasakyan. Ang impormasyon ay hindi nakarehistro sa sistema ng pagpaparehistro ng sasakyan. Kaya, iminungkahi ni Chairman Kim na pumunta sila ng direkta sa pinangyarihan ng insidente noong gabing iyon. Pagkatapos, ipinarada nilang dalawa ang kotse sa paanan ng bundok at naglakad pataas. Nang makarating sila sa tuktok ng bundok, madilim na rin. Ito ang lugar kung saan nakita ni In Seong ang telepono ng chairman. Sa sandaling ito, 2 sombrero ang lumitaw sa malayo. Agad na hinila ni In Seong si Excision at mabilis na nagtago. Nang muling tingnan ni In Seong, natuklasan niya na ang mga ito ay ang kanyang mga magulang. Pag-uwi, nagsinungaling si In Seong na nadaanan lang nila at sumilip. Si Excision ay mainit na tinanggap ng mga magulang ni In Seong at masayang kumain ang buong pamilya ng bibimbap. Paminsan-minsan ay sinisigawan ng ina si In Seong. Hindi maiwasan ni Excision na maalala ang kanyang sariling ina. Noong malakas pa ang kanyang ina, madalas silang masayang kumakain ng magkasama. Dahil sa pag-iisip na ito, hindi napigilan ni Excision ang kanyang luha. Pagkatapos ng hapunan, umalis silang dalawa sakay ng kotse. Pagkakita sa dalawa na umalis, nagsimulang magchismis ang mga magulang ni In Seong. Para malaman ang kapalaran, kailangan nating malaman ang petsa ng kapanganakan, hindi ba? Pauwi na sila nang mapansin nila ang isang kotse na sumusunod sa kanila. At ang kotseng iyon ay ang mismong sasakyan na may plate number na 4,885 na hinahanap nila. Pagkatapos, si In Seong ay nagmaneho sa isang rest stop at sumunod din ang kotseng iyon.
Bumaba silang dalawa para mag-imbestiga, ngunit nang makarating sila sa harap ng sasakyan, nakita nilang walang tao sa loob. Sa sandaling ito, isang lalaki ang lumapit na si team leader ng pala ng sales department ng kumpanya. Noong unang araw ng pagpasok ni Inseong sa trabaho, sinubukan na siyang pahirapan ng lalaking ito. Pagkatapos, ilang lalaking nakaitim ang lumapit sa kanila. Sinabi ni Inseong kay Xizion na bumalik sa kotse muna. Pagkatapos ay nagdasal siya sa kanyang puso. Ngunit sa huli, hindi pa rin nakatakas si Xizion. At si Inseong ay bugbog sarado. Nang maghahanda na silang dalhin sila sa kotse, isa pang kotse ang humarurot papalapit. Nagpumigla si Inseong, nakatakas, at mabilis na tumakbo para humingi ng tulong. Hindi inaasahang si Mapi ang nasa loob. Ang mga lalaki sa labas ay nagsimulang manggulo. Nagalit si Mapi at pinabagsak ang isang lalaki sa isang suntok lang. Ang mga gangster na ito ay hindi karapat-dapat na kalaban ni Mapi. Sa madaling panahon, lahat sila ay natalo. Kinuha ni team leader Nam ang isang bakal na panulat at mabilis na tumakbo patungo kay Mapi. Ang resulta, tinamaan siya sa dibdib. Si Inseong, sa likod, ay kinuha ang isang piraso ng kahoy at malakas na hinampas si team leader Nam. Nakita ni Mapi si Xizion na nagmamaneho papalapit at itinulak si team leader Nam. Pagkatapos ay ginapos si team leader Nam at sinimulan ni Mapi ang isang message. Pinilit niyang tanungin kung sino ang nasa likod. Narinig ni Chairman Kim Inseong ang pangalan ni Chairman Kim at hindi siya makapagpigil. Sinabi ni Chairman Kim na nagsisinungaling siya. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto at sa kabilang panig, nagtipon-tipon na ang mga big time na tao. Sunod-sunod na dumating ang mga kotse sa pintuan ng ospital. Pumanaw na ang chairman ng kumpanya. Nakita ni na Inseong at Xizion ang balita paglabas nila ng detention room. Dali-dali silang umalis sa presinto. Inutusan ni Chairman Kim si Xizion na bumalik para hanapin ang personal na file ni team leader Nam. Si Inseong naman ay kailangang dumalo sa lamay. Sa panig ni team leader Nam, bagamat hindi niya alam kung sino ang nasa likod niya. Tiyak na maglalagay siya ng presyon sa pulisya para pakawalan siya. Sa sandaling ito, naisip ni Inseong ang kanyang matalik na kaibigan. Kinabukasan, pumunta ang kaibigan sa harap ng presinto. Sinabi ni Inseong sa kanyang kaibigang espiya na ang kanyang kumpanya ay nasa ilalim ng investigasyon. Hindi niya alam kung kailan siya pakakawalan at kailangan niya ang kanyang kaibigan na tulungan siyang bantayan. Habang dumadalo sa lamay, nilapitan ni manager o si Inseong. Tinanong niya kung narinig niya si Chairman Kim na nagbanggit ng Bazo 4.0. Malinaw na walang alam si Inseong tungkol dito. Pagkatapos, tinanong ni Inseong si Chairman Kim kung ano ang Bazo 4.0. Dahil sa isyong ito, nakipagkita pa si manager o sa akin ng pribado. Mas mabuti kung hindi mo alam. Nagsimulang makaramdam ng pagkalito si Inseong at umalis ng galit. Tinawagan niya ang kanyang ina at sinabing malayo na ang nilakbay niya. Ngunit bigla niyang napagtanto na hindi tama ang direksyong iyon. Ang pagpili sa isang daan ay magdudulot ng pagtataka tungkol sa isa pa, kaya parehong pagsisisihan ang paglalakbay at pananatili. Matapos ibaba ang tawag, mas nakapag-isip si Inseong at bumalik siya sa kotse. Sa sandaling iyon, tinawagan siya ng kanyang matalik na kaibigan. Sinusundan niya si team leader Nam hanggang sa sumakay sila sa subway. Sa sandaling ito, nagmamadali rin si Inseong. Sinabi ni Chairman Kim na ang signal ng telepono ni team leader Nam ay nagpapakita pa rin na siya ay nasa istasyon ng subway. Pagkatapos mag-check ni Inseong sa paligid, nakita nga niya ang anino ng lalaki at pagkatapos ay hinabol niya ito. Nang humabol siya sa pinto ng subway, nabangga ni team leader Nam ang isang babae. Humarap ang babae at nakitang nahuhulog ang kanyang stroller at sumigaw siya ng malakas. Hindi maaaring hindi tumulong si Inseong. Sa huli, tumalon siya at hinawakan ang stroller. Nang magmadali siyang lumabas ng istasyon ng subway, tulad ng inaasahan, matagal nang nawala si team leader Nam. Ang naiwan lang ay ang kanyang telepono. Pagbalik sa kotse, galit na galit si Chairman Kim, ngunit sinabi ni Inseong na wala siyang ibang pagpipilian. Nag-alala pa siya sa ibang tao at tinulungan si Chairman Kim. Kung mangyayari ulit ang ganitong sitwasyon, gagawin pa rin niya ang ganoon. Pagkatapos, sinabi ni Chairman Kim kay Inseong na hindi niya kailanman pinagsisihan ang kanyang mga desisyon. Hindi rin niya gustong maging unang desisyon si Inseong na pagsisisihan niya. At ang Bazo 4.0 na gusto niyang malaman ay ang sistema ng autonomous na sasakyan. Sa sandaling ito, dumating si Xizion sa bahay ni Inseong dala ang mga dokumento ni team leader Nam. Habang binubuklat niya ang mga liham, biglang lumitaw si Inseong sa likod niya. Kinabukasan, pagdating sa kumpanya, sinabi ni Inseong kay Chairman Kim na kailangan niyang maghanap ng bodyguard. Pagkabukas pa lang ng elevator, pinabagsak na ni Mapi ang isang tao. Umiti si Inseong at iginya siya sa opisina. Gusto ni Inseong na alukin siyang maging bodyguard. Ngunit sinabi ni Xizion na isa lamang siyang baliw. Isang baliw na puga na hindi marunong mag-iba ng mabuti at masama. Pinalo niya si team leader Nam hanggang sa umagos ang dugo. Ito ay nagpapatunay na hindi siya kasama ng kabilang panig. Pagkatapos, inilabas ni Inseong ang kontrata para sa bodyguard. Matapos ang ilang negosasyon, pumirma si Mapi sa kontrata sa halagang 4 na beses na mas mataas. Pagkatapos ay pumunta sila sa bahay ni team leader Nam. Matapos pindutin ang doorbell ng ilang beses ngunit walang nagbukas. Sa sandaling ito, hindi na mapakali si Mapi. Bumaba siya at nagsimulang umakyat. Pagkakita nito, tumakbo din si Inseong sa itaas. Nang buksan ang pinto, natuklasan nila na maling tao ang kanilang hinahanap. Susunod, pumunta silang dalawa sa isang tindahan na nagbebenta ng peking telepono. Tinanong ng may-ari kung magkano ang kaya niyang bayaran.
Hinanap lang daw nila ang ilang numero ng telepono. Ipinakita ng may-ari ang kanyang hindi kasiyahan at agad silang pinapaalis. Nang pumasok si Mappy, agad na naging iba ang may-ari at nagsimulang yumuko sa takot. Ngunit pagkatapos suriin ang numero ng telepono, natuklasan nila na hindi ito binuksan doon. Pagkatapos, pumunta sila sa dating paaralan ni Team Leader Nam. Ngunit sinabihan sila na hindi maaaring ilabas ang personal na impormasyon. Napaka-professional ni Mappy, direkta siyang pumunta sa mga file at hinanap ang mga talaan. Ngunit sa huli, wala pa rin siyang nahanap na impormasyon tungkol kay Team Leader Nam. Tila ang address, contact information, at edukasyon ay pawang peke. Sa oras na ito, si Team Leader Nam ay nakahanap na ng isang matatag na tirahan. Pagkabalik sa kumpanya, hindi alam ni na Inseong at Sejong kung ano ang gagawin. Ngunit hindi alam ni Inseong na papalapit na ang gulo dahil bumisita ang kanyang mga magulang sa kumpanya. Pagkatapos malaman ang balita, labis na nagpanik si Inseong. Nag-aalala si Sejong na tinanong siya kung anong nangyari. Sinabi ni Inseong na hindi niya maaaring sabihin sa kanyang mga magulang dahil may napulot siyang telepono sa bundok at nakilala si Chairman Kim na nakulong doon. At bigla siyang ibinigay ni Chairman ang kumpanya. Iisipin ng aking ama na nabaliw na ako at baka ipasok pa ako sa ospital. Pagbukas ng elevator, labis na natakot si Inseong. Tinanong siya ng kanyang ama kung bakit siya nasa opisina ng chairman. Agad namang sumagot si Sejong upang putulin ang usapan ng dalawa. Ngayon lang nalaman ng mga magulang na si Sejong ang direktang superior ng kanilang anak. Nagpakita ng paggalang at lumapit sa kanya na sinasabing may mata sila, ngunit hindi nakita ang bundok. Pagkatapos, dinala ni Inseong ang kanyang mga magulang upang mag-tour sa office area. Nang makita ang karatula sa harap ng pinto, dali-dali siyang tumakbo upang takpan ito. Tinanong siya ng kanyang ama kung ano ang ginagawa niya, ngunit agad na pumagit na si Sejong at tinanong siya kung gusto niyang uminom ng tsaa. Bakit nagtitimpla ang chairman ng tsaa para sa sarili niya? Matapos makaupo ang lahat, sinabi ng ina na plano lang niyang magdala ng mansanas at aalis din agad. Sa sandaling iyon, kumatok si Executive Director sa agad na tumayo si Inseong at dinala si Executive Director sa labas. At binigyan pa siya ng isang kahon ng mansanas at sinabing iuwi niya ito at ibahagi sa kanyang pamilya. 8 taon na ang nakalipas mula nang hindi ko kasama ang pamilya ko, kaya ibigay mo na lang yan sa Vice Presidente. Sa wakas, umalis na rin sa kumpanya ang mga magulang ni Inseong. Bago umalis, nilagyan pa ng nanay ni Inseong ng barya ang bulsa niya. Habang nakaupo sa bus pabalik sa probinsya, hindi mapigilan ng ama ang kanyang luha. Buong buhay niya, ang kasama niya ay ang hardin. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok siya sa ganito karangyang opisina. Tuwang-tuwa siya sa malaking tagumpay ni Inseong. Sa sandaling ito, dinala na nga ni Executive Director sa ang mga mansanas kay Vice President. Sinabi pa niya sa Vice Presidente na sinabi ni Inseong na siya mismo ang dapat magdala nito. Umiti ang Vice Presidente. Sa isip niya, baka hindi lang simpleng isang kahon ng mansanas ito. Siya at si Executive Director sa ay parehong tumawa ng mayabang. Ngunit nang buksan, natuklasan nila na talagang mansanas lang ang nasa loob. Sa gabi, nag-usap silang dalawa sa bahay tungkol sa nangyari sa team leader ng lalaki. Ngunit hindi nila namalayan na may nakikinig. Kinaumagahan, nagcamping ang buong pamilya sa labas. Dahil kaarawan ngayon ng anak ni Chairman Kim, masayang nakisama ang lahat sa atmosfera. Tanging si Mappy lang ang nakaupo sa isang tabi at kumakain ng noodles. Kinagabihan, pagkatapos patulugin ang bata, nakatanggap ng tawag si Zion mula sa nurse. Tinanong kung ano ang tungkol sa EU ward ng kanyang ina na mag-i-expire sa susunod na buwan. Pagkatapos ng tawag, pumunta si Zion sa beach para mag-relax. Pagbalik, nakita niya si Inseong na nakaupo mag-isa at nagsimula silang mag-usap. Tinanong ni Inseong si Zion kung ano ang pangarap niya. Ngunit ang malupit na realidad ay nagtulak sa kanya na ibaon ang kanyang pangarap. Nagdahilan si Zion na tatayo para pumunta sa banyo, ngunit nakalimutan niya ang kanyang earphone sa mesa. Pagkatapos, kinuha ni Inseong ang beer at nagsimulang makipag-usap kay Chairman Kim. Sa sandaling ito, nagising ang anak ni Chairman. Paglabas niya ng tolda, nakita niya ang earphones ni Zion. Nang isinuot niya, bigla siyang nakarinig ng boses ng kanyang ama na matagal na niyang hindi nakikita. Habang nakikipag-usap kay Inseong, tinawag niya itong papa at nagsimulang umiyak. Sa sandaling ito, tumakbo si Zion at niyakap ang bata. Nakatayo si Inseong sa tabi na nahihiya at nakikipag-usap kay Chairman Kim. Ngayon ay mayroon na namang dahilan para mahuli ang totoong kriminal. Pagkatapos ng camping, ipinagpatuloy nila ang investigasyon kay team leader ng lalaki. Ngunit sa surveillance camera, nakita nila na madalas siyang pumupunta at umuwi mag-isa. Naalala ni Inseong na maraming club ang kumpanya. Pagkatapos mag-imbestiga ni Chairman Kim, talagang natuklasan niya na miyembro si team leader ng lalaki sa isang mountain climbing club. Iyon lang ang tanging bakas na naiwan niya. Nang maghanda silang alamin kung sino ang presidente ng club, biglang lumitaw si executive director sa at sinabi kay Inseong na sumama sa kanya sa inauguration ceremony, ang bagong sports stadium ng korporasyon. Naiwan si Zion na mag-isa para imbestigahan si team leader ng lalaki. Ngunit sinabi ng presidente ng mountain climbing club na kahit pumunta si team leader ng lalaki sa club, hindi siya nagsasalita at hindi rin siya sumasali sa mga party o activities. Sa opening ceremony, nag-anunsyo si director ang driverless car na pinagtulungan ng Phantom at
at silver lining ay ilalabas sa launching ceremony ngayong taon. Ngunit walang alam si In Seong tungkol dito. Sinabi sa kanya ni Direktor o nasundin lang siya. Nagulat din ang Vice-Presidente na nasa ilalim ng entablado. Wala si Chairman Kim, paano nila inihanda ang 3C 4.0? Bumalik si Zion sa opisina. Kinumpute ang araw kung kailan pumunta si team leader ng lalaki para sumali sa club. Mabilis na natuklasan ni Chairman Kim ang nakatagong impormasyon dito. Lahat ng mga petsang ito ay may kaugnayan sa araw ng paglalabas ng resulta ng 3C 4.0 test report. Mabilis ding napagtanto ni Zion na ginagamit lang ni team leader ng lalaki ang pag-akyat sa bundok para ibunyag ang mga resulta sa isang tao. At ang mga taong kailangang bumuo at gustong pigilan ang 3C 4.0 ay nangangailangan ng impormasyong ito. Mabilis na natuklasan ni Zion na sa mga araw na nag-aakyat sa bundok si team leader ng lalaki. Naroon din si Executive Director sa pagbalik ni In Seong sa kumpanya at nalaman ang balitang ito. Agad siyang tinawagan si Executive Director sa para kumain sila ng spaghetti. Habang kumakain ng spaghetti, direktang tinanong ni In Seong kung nasaan si team leader ng lalaki. Ngunit matigas pa rin ang ulo niya at wala siyang ibinigay na anumang impormasyon. Sa huli, umuwi si In Seong na walang nakuhang impormasyon. Sinabi ni Mapi sa kanila na kailangan lang nilang gumamit ng ilang malalakas na paraan. Posibleng sila mismo ang magdala sa kanilang sarili para bilangin ang kanilang mga araw sa bilangguan pagkatapos ay pumunta sila sa isang restaurant. Sa simula, gusto ni In Seong na mamagitan, ngunit masyadong malalim ang pagkapuot sa pagitan ng dalawa. Nakita ni Zion si Mapi na may kakaibang kinikilos. Napanood lang ni In Seong na isa-isang umalis ang mga ito at pagkatapos ay nagsimula siyang magreklamo kay Chairman Kim. Sinabi niya na talagang mahirap pangasiwaan ang kanilang relasyon. Ngunit sinabi ni Chairman Kim na pribadong bagay iyon ni In Seong. Habang nag-uusap sila, dumating na rin ang pagkain. Sa nakita niyang maraming pagkain, tinawagan ni In Seong ang kanyang matalik na kaibigan para kumain. Sa sandaling ito, nakatanggap si In Seong ng isang text message. Ang kanyang buwanang sweldo ay nailipat na sa kanyang account. Napakalaki ng halaga na nahilo siya at hindi alam kung saan gagastusin. Nakatanggap din si Zion ng sweldo na may kabuuang mahigit 700 milyon. Ngunit ang kanyang sweldo, bukod sa pagbabayad ng medical bills ng kanyang ina, ay kailangan ding bayaran ang nurse. Hindi pa siya kontento at gusto pa niyang magpa-increase. Pagkatapos niyang tingnan ang mahigit 700 milyon na naging 200,000 na lang, napabuntong hininga na lang siya sa kawalan. Sa sandaling ito, nagdala si In Seong ng malaking pakwan sa ospital dahil ilalabas na ang driverless car. Mabilis na tumaas ang presyo ng stock ng Phantom na nag-alala ng kaunti sa Vice-Presidente. Kung magpapatuloy ito, ang kanyang pamangkin, si Direktor o ang upo bilang chairman. Nagpasya siyang personal na makipagkita kay Chairman In Seong. Sa sandaling ito, masayang namimili si In Seong kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang makakita siya ng isang puting t-shirt, bigla siyang naging interesado. Pumasok siya sa shopping center at ibinalibag ang mga damit sa lagayan. Pagkatapos ay dinala niya ang mga damit para makipagkita kay Zion. Pagdating sa gabi sa mansion ni Chairman Kim, nang paalis na si Mapi, tinawag siya ni In Seong at sinabing hindi siya maaaring tawagin na ito na lang palagi. Ngunit hindi siya pinansin ni In Seong. Sa sandaling ito, lumapit ang butler at sinabing ang pangalan niya ay Mapi at iyon ang pangalan ng leader ng Dark Hand Gang. Isinalay sa idin ng butler ang buong nakaraan niya. Habang nagtatalo ang dalawa, tumakbo ang anak ni Chairman Kim para kausapin si Mapi. Ngunit pinigilan siya ng katulong na nasa tabi. Pinagsabihan niya ang bata na huwag makipaglaro sa mga taong masyadong matapang. Kinaumagahan, binigyan ni In Seong ng isang shirt si Zion. Pag-uwi niya, gusto sana niyang imbitahan si Mapi na pumasok para maglaro. Ngunit nakahiga lang siya sa kotse at ayaw bumangon. Nang umalis si In Seong, kinuha niya ang binili niyang regalo para sa kanya. Ito ay muling nagparamdam kay Mapi ng init ng pagkatao. Sa sandaling ito, kinuha din ni Zion ang shirt para isuot at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Nag-uwi din si In Seong ng isang floral dress para sa kanyang ina at ang paboritong beef ng kanyang ama. Pagkatapos, kumuha siya ng isang pares ng salamin. Nang isinuot niya ito sa kanyang ama, nakita niya ang paborito niyang lalaking mang-aawit. Nagulat ang ama sa eksenang nasa harap niya, ngunit agad itong napalitan ng tuwa at kaba. Ipinagmalaki pa niya ito sa mga tao sa kanilang nayon. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni In Seong. Sinabi sa kanya ni Chairman Kim na dahil sa inspirasyon mula kay In Seong, may naisip siyang paraan para aminin ni Executive Director sa ang kasalanan niya nang hindi siya pinipilit. Una, inanyayahan ni In Seong si Executive Director sa nakumain. Naghanda si Executive Director sa naimbitahan si In Seong na uminom ng kape bilang pasasalamat. Ngunit si In Seong ay isang taong may respeto sa matatanda at mahal ang mga bata. Inihanda niya na dalhin si Executive Director sa isang SUV restaurant. Ngunit nang makarating sila sa elevator, napansin nila na inaayos ito. Kaya iminungkahi ni In Seong na gamitin na lang nila ang hagdan para mag-digest. Wala nang nagawa si Executive Director sa kundi pumayat. Ang isang taong bihira mag-ehersisyo ay kinailangan umakyat sa 36 na palapag. Pagdating sa taas, napansin niyang may humaharang sa pinto. Ang humarang sa pinto ay walang iba kundi si Zion. Sa susunod na lang ang kape, pagkatapos marinig ito, galit na bumaba si Executive Director sa pagdating niya sa lobby, pagod na pagod siya. Sa kotse, mabilis siyang nakatulog. Nang magising si Executive Director mag-isa na lang siya sa kotse. Sa simula, inakala niyang si Zion ang nakaupo sa driver's seat, ngunit hindi niya namalayan na si Chairman Kim pala iyon.
Hindi makapaniwala si Executive Director sa at sinampal ang kanyang sarili. Bakit ninyo ako ginaganito? Ako ay inutusan din ng ibang tao. Sa sandaling ito, napagtanto ni Executive Director sa na ang problema ay nasa salamin. Sa sandaling ito, sumakay din si Inseong sa kotse. Kinuha niya ang voice recorder. Tinanong kung sino ang utak sa likod ni Executive Director, ngunit patuloy pa rin siyang tumatanggi. Hindi gaanong nag-aalala si Inseong at pinaalalahanan si Executive Director sa curious siya kung ano ang mangyayari sa buntot na pinutol. Hindi niya alam kung ipagpapatuloy pa rin nilang protektahan si Executive Director sa opisina. Sinabi ni Chairman Kim na ang susunod nilang gagawin ay maghintay ng tahimik. Si Executive Director ay nasa huling hantungan na. Kung ayaw niyang managot, siguradong makikipag-ugnayan siya kay Inseong. Sa sandaling ito, tumunog nga ang telepono ni Inseong. Ngunit ang tumawag ay hindi si Executive Director kundi ang Vice Presidente. Pagkatapos ay pumunta si Inseong sa opisina ng Vice Presidente. Patuloy siyang tinakot ng Vice Presidente na pag-isipan niyang mabuti kung gusto ba niyang panigan si Direktor o ang kanyang sariling koponan. Ngunit si Inseong ay nananatiling may kumpiyansa at hindi sumusuko. Ayaw niyang panigan ang sinuman. Nang marinig iyon, hindi na siya nag-atubili at sinabing mahirap nang masiguro ang kaligtasan ni Inseong sa hinaharap. Sa sandaling ito, nagmamaneho na si Executive Director sa patungo sa ospital. Ngunit nang makarating siya sa ward, natuklasan niya na ang team leader ng lalaki ay ginagamot ng napakalupit. Napagtanto ni Executive Director na baka siya na ang susunod na mahiga dito. Pagkatapos umalis sa ospital, tinawagan niya si Inseong. Nais niyang makipagkita kay Inseong upang bigyan siya ng isang bagay. At ang bagay na ito ay may kaugnayan sa katotohanan ng araw na iyon. Ngunit pagdating ni Inseong sa lugar, napansin niya na may makapal na usok na bumubuga sa tabi ng kotse. Sa pakiramdam na may mali, dali-dali siyang tumakbo. Pagkatapos, natuklasan niya na si Executive Director ay nakalogout na sa kotse. Sa sandaling iyon, dumating din ang mga pulis. Bago pa man makatawag ng ambulansya si Inseong, kinamkam na siya ng mga pulis. Itinuring siyang direktang suspect at dinala. Nasa malapit sina Zion at Mapi. Nang makita ang sitwasyon, hindi rin sila naglakas loob na gumawa ng anumang bagay. Matapos mag-isip ng mabuti, wala silang nagawa kundi umalis muna. Mabilis na tinanong ng pulis si Inseong. Naniniwala si Inseong na hindi kusang nagvaporize si Executive Director dahil kapag sinindihan ang smoke bomb sa isang saradong espasyo, dapat may mga bakas ng pagpupumiglas dahil sa hirap sa paghinga. Ngunit ang bangkay ni Executive Director ay nakaupo ng tuwid at kakaunti lang ang bakas ng usok sa lugar kung saan inilagay ang smoke bomb. Malamang na may gumawa ng peking eksena na kusang nagvaporize si Executive Director sa loob ng kotse. Ngunit hindi sinundan ng pulis ang sinabi ni Inseong at iginiit na tratuhin siya bilang suspect. Sinabi na ang insidenteng ito ay tungkol sa Executive Director ng kanilang kumpanya at may isa pang team leader na nawala noong nakaraan. Kahit ang dating chairman na si Seong-ju ay naglaho lang sa isang gabi, hindi maiwasang magduda ng mga tao. Nang tanungin ng pulis ang tungkol sa relasyon ni na Inseong at Chairman Kim, pumasok ang abogado ng Phantom Group. Sa wakas, pinalaya si Inseong sa istasyon ng pulisya. Ngunit ang nagpiyansa sa kanya ay walang iba kundi ang Vice Presidente. Tinanong ni Inseong kung bakit siya tinulungan, ngunit sinabi ng Vice Presidente na huwag siyang magkamali. Pinoprotektahan lang niya ang Phantom. Kung tutuusin, hindi maaaring hayaan ang chairman ng subsidiary na mahulog sa ganoong sitwasyon. Sinamantala niya muli ang pagkakataon para sabihin kay Inseong na kung hindi siya papanig sa kanya, hindi na magiging ganoon kadali sa susunod. Bumalik si Inseong sa kumpanya ng tulala. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang may naglogout mismo sa harap niya at masyadong nagkataon ang pangyayaring ito. Magpapahayag na sana si Executive Director ng katotohanan ng mangyari ito. Sinabi naman ni Chairman Kim na mas nagkataon pa na nakipagkita siya kay Inseong ngunit natuklasan niya na nawala na siya. Kaya mataas ang posibilidad na sinadya itong bitat. Ngunit nagtapos ang pulisya na ang kaso ni Executive Director ay kusang naglogout. Nagsimulang matakot si Inseong. Nag-aalala siya na ang susunod na magkakaproblema ay siya, o kaya ay ang kanyang pamilya. Dumaan si Inseong sa opisina ni Executive Director nakita niya ang isang litrato sa mga naiwan nitong gamit. Samantala, pumunta si Zion sa opisina ni Director, kumuha si Director ng isang drive at sinabi kay Zion na kung ipagpapatuloy niya ang pagtatrabaho para sa kanya, ang kanyang ina ay mananatili sa Ilyu Ward. Umuwi si Inseong sa kanilang probinsya para mag-relax. Sa gabi, nag-ihaw siya ng karne kasama ang kanyang ina, ngunit hindi sinasadyang uminom siya ng sobra at ibinunyag ang tungkol sa chairman. Ang kaluluwa ni chairman ay nakakulong sa telepono, kaya sinabihan niya ang kanyang anak na maging chairman para sa kanya. Sa mansion ni Chairman Kim, may hawak na bag ang katulong at nakikipag-usap sa telepono. Magkikita siya sa dating lugar. Samantala, pinagmamasdan din ng butler mula sa malayo ang bawat kilos niya. Kinabukasan, nagising si Inseong na nagulat at dali-dali siyang tumakbo para hanapin ang kanyang ina. Ngunit sinabi ng kanyang ina na uminom siya ng sobra kagabi at hindi niya maalala kung ano ang nangyari. Ngunit nang umalis si Inseong, tinanong ng kanyang asawa kung kailangan ba nilang dalhin si Inseong sa ospital para magpatingin at magpapa-appointment siya. Hindi inaasahan na pumunta ang kanyang ina para maghanap ng diviner at nagsagawa ng isang malaking ritual para kay Inseong. Sinisisi ng ama ang sarili niya na nang bumagsak ang kanyang nag-iisang anak, hindi niya ito matulungan o maibangon. Sa sandaling ito, nakaupo ng tulala ang anak ni Chairman Kim. Lumapit ang butler at sinabihan ang bata na matulog na ngunit nagdahilan ang bata na umalis na si Inseong. Sinasabi na lahat sila ay mga manloloko.
Nang itapon ni Inseong ang basura, tiningnan niya ang plastic bottle sa kanyang kamay at naalala na bukas ay ang family sports day ng anak ni Chairman Kim. Kinuha ni Mapi ang susi ng kotse at ibinigay kay Zion, sinasabing kung tumakas na ang chairman, aalis na rin siya. Ngunit sinabi ni Zion na kailangan pa rin siyang pumasok bukas ng umaga. Sa sandaling ito, tumakbo si Min-hee at tinanong si Tio Inseong kung bakit hindi na siya dumadalaw sa bahay nila kamakailan. Sinabi lang ni Zion na abala ang kumpanya. Ngunit naisip ni Min-hee na niloloko siya ng lahat at galit siyang tumakbo palayo. Nang akmang susundan siya ni Zion para aliwin, pinigilan siya ng katulong. Ang pahayag na ito ay nagpaalala rin kay Mapi sa kanyang nakaraan. Sinabi niya rin ang parehong bagay. Nang makita niya ang bata sa labas, naawa siya dito, na parang ang kanyang sarili noong bata pa siya. Kinaumagahan, lumitaw si Inseong sa harap ng anak ni Chairman Kim. Kasama niya si Zion sa pagdadala kay Min-hee sa festival. Si Mapi, nakaraniwang malamig at agresibo. Habang naghahanda siyang manigarilyo, nakita niya ang bata sa tabi at ibinaba ang sigarilyo. Sa tulong ni Inseong at Zion, sa wakas ay nanalo si Min-hee ng gintong medalya. Labis na naantig si Chairman Kim sa pagbabalik ni Inseong at agad na tinaasan ang halaga ng kontrata sa 20 bilyon. Ngunit sinabi ni Inseong na hindi iyon ang dahilan kung bakit siya bumalik. Kahit na ginawa niya ito sa simula dahil sa pera, hindi na iyon ang dahilan ngayon. Sa sandaling ito, nalaman din ng vice-presidente na bumalik na si Inseong. Tila gusto niya ang larong ito ng pagiging chairman. Bumalik si Inseong sa kumpanya at nagsimulang mag-imbestiga. Masusing sinuri nila ni Chairman Kim ang nangyari. Naalala niya noong gabing iyon pagkatapos tumawag ni Executive Director sa kay Inseong. Hindi nagtagal ay tumawag muli siya, ngunit walang nagsasalita sa kabilang linya. Kaya, mataas ang posibilidad na hindi si Executive Director sa ang tumawag kundi ibang tao para kumpirmahin kung sino ang nakikipag-ugnayan sa kanya. Sapagkat, sina Inseong at Mapi ay agad na pumunta sa pampublikong telepono na ginamit ni Senior Managing Director sa araw na iyon. Gusto nilang maghanap ng kalapit na kiss camera. Ngunit pagkatapos, narinig nila mula sa isang empleyado ng coffee shop na ang nag-iisang camera doon ay peke din nag-aalinlangan si Inseong nang bigla siyang makakita ng isang eksibisyon sa tabing kalsada. Sa araw na iyon, tila narinig niya rin ang boses na iyon sa telepono. Kaya naman, umuwi si Inseong at nag-online upang tingnan ang Sa huli, natagpuan nga ni Chairman Kim ang footage ng gabing iyon. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Secretary No, na nagmamaneho ng pribadong sasakyan ng Vice Presidente. Binalikan ng oras sa gabing iyon, pumunta si Senior Managing Director sa ospital upang hanapin si Team Leader Nam. Ngunit natuklasan niya na ang lalaki ay tinatrato tulad ng isang hayop. Kaya naman, tinanong niya si Secretary No kung bakit ganoon na lang ang ginawa nito kay Team Leader Nam. Ngunit ang sagot na nakuha niya ay wala siyang obligasyon na magulat sa kanya. Sinabi rin ni Secretary No na wala siyang ginagawa ng walang utos. Kaya posible na gawin din sa akin ang ganoong bagay. Kaya sana ay bigyan mo ng pansin ang iyong sariling mga kilos. Upang protektahan ang sarili, pumunta si Senior Managing Director sa pampublikong telepono at nakipag-ugnayan kay Inseong. Ngunit hindi niya alam na nakatayo si Secretary No sa tabi ng bintana at pinapanood siya. Pagkatapos, pumunta siya sa pampublikong telepono upang tumawag muli. Nang matuklasan niya na si Inseong iyon, sinaktan niya si Senior Managing Director. Nalaman na ni Inseong kung sino ang nasa likod ng lahat at sinimulan niyang subaybayan si Secretary No, ngunit sa pagkakataong ito, matagal nang natuklasan ni Secretary No si Inseong. Nang makita ito ni Inseong, lumapit siya at inilabas ang ebidensya. Tinangka ni Secretary No na kunin ito, ngunit sinabi ni Inseong na lumingon siya sa likod at ang taong nasa likod niya ay si Mapi. Nang makita ito ni Secretary No, tumakas na lang siya. Hinabol siya ng dalawa at sa huli ay tumakbo si Inseong sa isang kalapit na eskinita. Mabilis niyang itinulak si Secretary No upang bumagsak, ngunit pagkatapos tumayo ni Secretary No ay naglabas siya ng baril. Tanging si Inseong na lamang ang nakapagtaas ng 2 kamay at pagkatapos ay kinuha rin ang kanyang telepono. Pumunta siya sa isang tindahan ng repair ng telepono upang subukang i-hack ang password ni Chairman Kim. Sinabi ng empleyado ng tindahan na hindi ito mahirap. Plano ni Secretary No na kunin ito ngayong gabi. Nag-iisip si Inseong tungkol sa kinabukasan ng Department ng Salamin. Muli nitong ipinaramdam sa kanya ang kahirapan ng pagiging isang chairman. Dati, palagi siyang pinipili ng iba. Ngunit ngayon, kailangan niyang magdesisyon sa kapalaran ng iba. Tutulungan din kita sa tindahan ng repair ng telepono. Maraming paraan na sinubukan ng empleyado, ngunit hindi pa rin ito mabuksan. Nang malapit na sanang i-report ni Secretary No ang tungkol sa telepono ni Chairman Kim sa Vice Presidente, nakatanggap siya ng isang mensahe. Kaya dikhipan samantala nilang pinatigil ang kanilang pag-uusap. Nagdulot ito ng pagdududa kina Sejong at Inseong. Kaya mabilis na inagaw ni Sejong ang telepono ni Mapi, ngunit hindi niya inaasahan na nakikipag-usap pala ito sa isang maliit na batang babae. Ang maliit na batang babae na ito ay walang iba kundi ang anak na babae ni Chairman Kim. Malungkot na bumaba si Mapi sa sasakyan at parehong nakaramdam ng kaunting pagkakasala sina Inseong at Sejong. Sa gabing iyon, personal na nagluto si Inseong ng hapunan at yumuko ng 3 beses upang humingi ng paumanhin para sa nangyari. Nananatiling malamig at walang pakialam si Mapi. Sa sandaling ito, tumakbo ang katulong at nang tikman niya ang kutsara, nalaman niyang wala itong lasa. Pagkatapos ay tinanong niya si Mapi kung kumakain siya ng maanghang. Ngunit patuloy pa rin siyang nagkunwari na malamig at ayaw makipag-usap. Nagtaka si Inseong kung bakit nag-ipon si Mapi ng ganoong karaming pera. Ngunit ang tanong na ito ay nagpalito sa kanya.
Nang makauwi, tinawagan ni Chairman Kim ang lalaki. Habang ginagamit ni Secretary No ang telepono, hindi sinasadyang nakita niya ang lihim na bag ng dokumento na inilipat sa Vice Presidente. Kinabukasan, pumunta si In Seong sa Phantom Corporation kung saan nagdaraos ng high-level meeting ang Vice Presidente. Hindi pinansin ni In Seong ang pagpigil ng mga gwardya at dumiretso sa loob. Pinuna siya ng lahat kung bakit siya ganoon kawalang galang. Samantala, sinabi ni In Seong na dumalo rin siya sa pulong. Ang pangunahing paksa ay kung sino ang nag-frame kay Senior Managing Director. Sa sandaling ito, nagsimulang magulo ang conference room. Pagkatapos ay sinabi ni In Seong na hindi lamang ang taong nag-frame kay Senior Managing Director ang naroroon. Bukod pa riyan, sinisisi niya ang sarili niya kaya siya naging suspect. Ngunit naniniwala siyang narito talaga ang taong iyon. Sa sandaling ito, may isang taong na-trigger at naghanda ng umalis, ngunit nalaman niyang nakalock ang pinto ng conference room. Pare-pareho ang lahat, hindi sila makaalis dito kahit isang hakbang man lang. Sinimulan ni Mapi at Excision na halukayin ang mga kabinet. Ngunit umalis na sa conference room ang Vice Presidente. Upang magkaroon ng mas maraming oras, napilitan si In Seong na gamitin ang kanyang huling paraan. Ginamit niya ang lighter upang i-activate ang fire suppression system ng gusali. Matagumpay na nakuha ng dalawa ang bag ng dokumento habang nakabuka ang mga mata ng Vice Presidente. Dahil dito, sa huli ay maswerte silang nakatakas. Pagkatapos makauwi, binuksan ni In Seong ang bag ng dokumento at natuklasan. Sa loob nito ay mayroong isang ulat tungkol sa depekto ng Badyo 4.0. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag si Secretary No at lumabas ng bahay. Nang malaman ni Chairman Kim ang balita, agad niyang ipinagbigay alam sa grupo ni In Seong. Pagkatapos ay sinundan nila ang lokasyon patungo sa isang mental hospital. Dumiretso si Secretary No sa isang silid ng pasyente at ang taong nakahiga sa loob ay si Team Leader Nam. Pagkatapos ay umalis si Secretary No at pumunta sa ibang silid ng pasyente. Pagkatapos ng maraming investigasyon, sa wakas ay natagpuan ni In Seong ang katawan ni Chairman Kim. Pagdating sa ospital, hinarang ni Mapi ang gwardya. Sinamantala ni In Seong ang pagkakataon at mabilis na tumakbo paakyat. Ngunit nang makarating siya sa silid ng pasyente, nalaman niyang walang laman ito. Kinuha ni In Seong ang telepono at nakitang humihinto ang isang ambulansya. Kaya mabilis silang lumapit doon. Nakakalungkot, huli pa rin sila ng isang hakbang dahil nakalock na ang pinto ng ospital. Nanonood na lang sila habang isinasakay si Chairman Kim sa ambulansya. Mabilis silang tumakbo patungo sa isa pang labasan. Sa huli, matagumpay silang nakatakas mula sa ospital. Sa sandaling ito, dumating na rin ang sasakyan ni Excision at mabilis silang sumakay. Tiningnan ni In Seong ang ihik sa telepono ni Chairman Kim, inapakan ang gas at humabol. Pagkatapos ng ilang liko, sa wakas ay nahabol at naharang nila ang ambulansya. Ngunit nang buksan nila ang pinto ng sasakyan, nalaman nilang hindi si Chairman Kim ang nasa loob. At ang telepono ni Chairman Kim ay sinadya nilang ilagay sa loob ng sasakyan. Sa sandaling ito, sina Chairman Kim at Team Leader Nam ay inilipat na ni Secretary No sa isa pang ambulansya. Lumalabas na natuklasan ng matalinong kalihim na may problema ang telepono ni Chairman Kim sa ospital. Kaya naman, isinagawa niya ang taktikang entice the teacher to leave its lair. Sa sandaling ito, kinukumpirma ni In Seong kung ang taong nasa kama ng pasyente ay talagang si Chairman Kim. Sinabi ni Chairman Kim na ang mataas na ilong at matalas na panga ay maaari lamang maging siya. Mayroong ventilator sa tabi na nagpapahiwatig na buhay pa siya, marahil ay nasa isang kumatos na estado lang ang kanyang kamalayan. Ang kaluluwang nakakulong sa telepono ay kailangang matagpuan bago ito mawala ng bisa. Ngunit sa sandaling ito, hindi nila alam kung saan inilipat si Chairman Kim. Kaya nagdesisyon si In Seong na makipagkita sa Vice Presidente ng mag-isa. Samantala, bumalik sina Excision at Mapi sa mental hospital. Sa sandaling ito, may lumapit na doktor at inilabas ni Excision ang litrato ni Chairman Kim at tinanong kung saan siya pumunta. Ngunit hindi ito pinansin ng doktor. Akala ni In Seong ay babalik siyang walang nakuha. Sa sandaling ito, nagdala si Mapi ng isang e-card. Ito ay ninakaw ni Excision habang nagdudulot siya ng kaguluhan sa ospital. Sa mismong oras na iyon, tumunog ang telepono ni In Seong. Ilang sandali bago iyon, habang naghahapunan sina In Seong at ang kanyang ina. Dahil sa labis na pag-inom ng alak, ibinunyag niya ang lihim na si Chairman Kim ay nakulong sa telepono. Sa araw na iyon, nakatanggap si In Seong ng tawag mula sa isang kaibigan na nagsabing kailangan niyang umuwi anuman ang mangyari. Wala siyang magagawa kundi sundin ito. Ngunit nang makarating siya sa pinto, nalaman niyang may ginaganap na seremonya sa bakuran. Noon, kumonsulta ang kanyang ina sa isang manghula na nagsabing si In Seong ay sinapian ng 3 demonyo. Dahil sa pagkabigo na walang epekto, ang tanging paraan na lang ngayon ay maghanap ng isang master na sasayaw. Habang nagsasagawa ng spell si Avis Dong sa telepono ni In Seong at sumasayaw, bigla siyang bumagsak sa lupa. Dali-daling tumakbo ang ina at tinanong kung ano ang nangyari, baka may nananahan na masamang espiritu. Hindi na magtatagal ang kanyang anak, kaya ano ang dapat gawin? Sinabi ni Avis Dong na tanging isang malaking anting-anting lamang ang maaaring isulat at ang buong eksenang ito ay nasaksihan din ni Chairman Kim. Dali-daling tumakbo ang ina sa loob ng bahay, binuksan ang kabinet at kinuha ang isang tumpok ng pera. Sa sandaling ito, ang dalawang manloloko ay nag-uusap kung paano makakuha ng mas maraming pera. Sa hindi inaasahan, biglang nagsalita si Chairman Kim, "Mga manloloko nga, ganyan talaga ang nakasanayan." Nagulat ang dalawa at nanlaki ang kanilang mga mata, habang si Avis Dong ay tumingin sa telepono nang hindi makapaniwala.
nawala. Biglang naglabas si Chairman Kim ng init mula sa baterya. Malubhang nasunog si Ms. Dong at dali-daling itinapon ang telepono sa lupa. Naisip ng lalaki, baka sinapian niya ng multo ang telepono. Ngunit sinabi ni Ms. Dong, walang multo sa mundong ito. Sinabi ni Chairman Kim na nandito siya, kaya di tumakbo sa takot ang dalawang manluloko. Samantala, natagpuan na ni Xizyon sa kumpanya ang direktor ng ospital. Siya ay dating kinasuhan dahil sa profesional na pagkakamali na nagresulta sa pagkamatay ng isang pasyente. Nagkataon na ang taong iyon ay ang anak ng chairman ng Phantom. Kinagabihan, pagkatapos ihatid ng ina si Inseong, bumalik siya sa bakuran at tinanong ang dalawang manluloko kung ibinalik na nila ang pera. Ngunit sinabi ng dalawa na ang pera na natanggap na ay hindi na ibabalik. Galit na galit ang ama dahil ang pera na iyon ay para pambili ng pataba. Dali-daling humingi ng paumanhin ang asawa, ngunit sinabi ng asawa na wala siyang ginawang mali. Ang mga manluloko na nagpabaya sa puso ng mga magulang ang may kasalanan. Pagkatapos makauwi ni Inseong, komportable siyang nakipag-usap kay Chairman Kim. Nag-usap sila tungkol sa Badyo 4.0. Pagkatapos ay sinabi ni Inseong na nabasa na niya ang ulat na iniwan ni Senior Managing Director. Ang ulat ay nagpakita na ang pananaliksik at pagpapaunlad ay nabigo. Hindi rin tinanggihan ni Chairman Kim na sinubukan niya ang self-driving car upang suriin ang kakayahan nitong magmaneho ng mag-isa sa kalsada. Ngunit dahil sa mas malalim na pag-aaral ng artificial intelligence, nagkaroon din ito ng mas maliksi at autonomous na kamalayan. Para sa mga tao, ito ay artificial intelligence na may emosyon, ngunit sa mata ng developer, ito ay isang kamalian, isang nakamamatay na kahinaan. Sunod, tinanong ni Inseong kung bakit hindi ipinadala ang ulat sa Vice Presidente o kay Department Head. Ngunit sinabi ni Chairman Kim na nawala ang kanyang mga alaala sa mismong oras na iyon. Sa sandaling ito, nahulog si Inseong sa isang pakikibaka sa kanyang sarili. Sa kanyang isip, lumitaw ang mga babala ni Department Head o sa kanya. Sinabi niya sa kanya na huwag masyadong magtiwala kay Chairman Kim. Naalala niya ang gabing iyon nang pumunta si Chairman Kim upang makipagkita at sabihin sa kanya ang tungkol sa nabigong pagsubok. Ngunit si Department Head o ay walang pakialam. Hindi siya pumayag na ipagpaliban ang paglulunsad ng self-driving car. Ang susunod na hakbang ay ayusin ang bug o maglabas ng bagong bersyon at mabilis ko itong aayusin. Galit na ibinagsak ni Department Head o ang tasa sa sahig. Kinabukasan, nagdala si Xizyon ng isang ESP sa kumpanya. Nang matapos siyang kopyahin ang 3C 4.0 na test version, hindi pa man siya nakakaalis. Pumasok na sina Inseong at Mapi sa opisina. Nahulaan nila na ang direktor ng ospital ay malamang na tao ni Department Head dahil sa taon na iyon, hinarap ng direktor ang anak ng chairman. Kaya naman si Department Head o ang naging tagapagmana. Nang matapos magsalita si Inseong at maghanda ng umalis, hindi na napigilan ni Xizyon ang sarili. Sinabi niya kay Inseong na tinawagan siya ni Department Head, inutusan siyang kunin ang 3C 4.0 test version. Wala nang mawala si Chairman Kim, ginamit ni Department Head o ang kanyang ina bilang pananakot. Ngunit sinabi ni Mapi na alam niya kung nasaan ang ina nito. Wala noong huling lihim na inilipat ni Xizyon ang kanyang ina. Naglagay siya ng isang tracking device upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang insidente. Hindi niya inaasahan na ang bagay na ginamit upang pigilan si Xizyon na tumakas ay magiging kapakipakinabang sa pagkakataong ito. Pagkatapos, pumunta si Inseong upang hanapin ang Vice Presidente. Sinabi niya na sa katunayan, matagal nang gustong ibigay ni Chairman Kim ang 3C 4.0 na ulat sa kanya dahil ayaw niyang magkaroon ng depekto ang kanyang produkto. Isinasaalang-alang sa gabi na nawala si Chairman Kim, ibinigay niya ang ulat kay Senior Managing Director. Umaasa siya na lihim itong ibibigay sa Vice Presidente. Ngunit hindi niya inaasahan na si Senior Managing Director ay may dalawang mukha at palihim na gumawa ng kopya. Pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Department Head o habang nagtago siya ng isang kopya para sa kanyang sarili. Diretsong sinabi ni Inseong sa Vice Presidente ang layunin ng kanyang pagpunta na gusto niyang pabagsakin si Department Head o upang maupo siya sa posisyon ng Chairman. Sa huli, anong relasyon mo at ni Chairman Kim? Bakit kailangan mong harapin ang panganib na ito para sa kanya? Kami ay magkatuwang ng kaluluwa. Sa kabilang banda, pumunta si Xizyon upang makipagkita kay Department Head, ngunit hindi niya dinala ang 3C 4.0 na test version. Sa halip, sinabi niya kay Department Head o na natuklasan na ni Inseong ang katawan ni Chairman Kim. Ngunit walang reaksyon si Department Head. Pagkatapos ay sinabi ni Xizyon na nakikipagkita si Inseong sa Vice Presidente. Magtutulungan ang dalawa upang paalisin siya sa Fanrong Corporation at kung gusto niyang pigilan sila, kailangan lang niyang ilabas si Chairman Kim. Sa sandaling ito, tinutulak ni Mapi ang ina ni Xizyon palabas ng ospital. Nang makita ni Xizyon na nailigtas ang kanyang ina, nagpahayag siya ng pasasalamat kay Mapi. Sa sandaling ito, dumating din ang mga magulang ni Inseong sa silid ng pasyente upang alagaan ang ina ni Xizyon. Pagkatapos ay lumabas ang dalawa at sa wakas ay nabawasan ang pasanin sa balikat ni Xizyon, pinunasan ang kanyang luha at humagulhol. Mabilis na inaliw ni Inseong at pagkatapos ng 0 episodes, sa wakas ay nagkaroon ng intimate contact ang pangunahing mag-asawa. Sa pag-uwi niya kinagabihan, masaya si Inseong tulad ng isang bata. Ngunit hindi niya alam na isang malaking krisis ang naghihintay sa kanya. Napakabilis na naganap ang biglaang pagpupulong ng mga stockholder. Pagkatapos, nagbigay ng talumpati ang Vice Presidente na nagmumungkahi na bumoto para sa pagtanggal ni Department Head o sa kanyang posisyon. Kinuha ng lahat ng mga stockholder ang kanilang mga telepono at bumoto din si Inseong pabor dito. Sinabi sa kanya na hindi siya sumasang-ayon sa mungkahi ni Inseong.
Kung ang mga pinuno ng Phantom ay alam na ang produkto ay may depekto, ngunit nais pa rin itong ilabas sa merkado. Kung malalaman ito ng labas, hindi lang matatapos ang lahat sa pagtanggal kay Department Head. Sa sandaling ito, handa si Department Head o na mag-counter. Iminungkahi niya ang pagtanggal kay Inseong sa kanyang posisyon. Sa huli, sa pakikipagtulungan ng Vice Presidente at ni Department Head, ang mungkahi na tanggalin si Inseong ay naaprubahan at sa ganoon ay natanggal siya sa trabaho. Sa kabutihang palad, nanatili pa rin si Xizyon. Sa sandaling ito, pumunta si Secretary No upang hanapin si Department Head. Sinabi niya na nagbubuk ang Vice Presidente ng mga flight at tirahan papuntang 8th. Naunawaan din ni Department Head o na malapit na siyang sipain palayo. Kinabukasan, maagang nagising si Inseong. Ngunit habang nag-aalmusal, natuklasan niyang wala ang anak na babae ni Chairman Kim. Sinabi ng katulong na ang lahat sa internet ay nagkakalat ng balita na natanggal na si Inseong. Ngunit si Chairman Kim ay hindi pa rin nagpapakita, kaya titiyak na nagpakasal na siyang muli sa ibang bansa. Dahil dito, kamakailan ay nalulungkot at nababato si Minnie. Pagkatapos ay pumasok si Inseong sa silid upang makipagkita sa maliit na batang babae. Ngunit natuklasan niyang wala si Minnie sa silid. Pumunta si Mapi sa lugar kung saan madalas maglaro ang maliit na batang babae, ngunit hindi pa rin siya makita. Pagkatapos ng matagal na paghahanap, natagpuan nila ang maliit na batang babae sa isang convenience store kung saan siya ay nahuli ng empleyado ng tindahan dahil sa pagnanakaw. Inosenteng naisip ni Min Easy na kung mahuli siya ng pulis, darating ang kanyang ama upang sagipin siya. Nang marinig ang mga salitang nakasakit sa puso, nakaramdam din ng labis na kirot si Mapi. Wala siyang magawa kundi magtago sa banyo. Hindi pa rin nakikita ng Vice Presidente ang susunod na hakbang ni Inseong. Nais niyang panatilihin ang kontrol at nagdesisyong umatake muna. Kinabukasan, sinabi ni Inseong kay Xizyon na hindi niya makontak si Mapi. Ngunit nang buksan niya ang pinto, napakaraming mikropono ang itinutok sa kanya. Hiniling nila kay Inseong na ipaliwanag kung bakit niya sinaktan ang mga empleyado. Ang pagpupulong ba ay hindi pumabor sa kanya, kaya inactivate niya ang fire suppression system ng Phantom. Sunod-sunod na inilantad ng media ang tunay na pagkatao ni Inseong. Nag-espekulasyon pa nga sila na sinaktan niya si Chairman Kim upang maging chairman. Ang ama ay nagmamadaling lumabas nang makita niya ang balita, ngunit hindi niya inaasahan na punong-puno ng mga reporter ang labas ng pinto. Sa sandaling ito, tinawagan ni Xizyon ang Phantom Corporation. Handa siyang i-recruit ang lahat ng technical staff ng Silver Lining kapag ang 3C 4.0 na teknolohiya ay na-transfer na. Sa oras na iyon, may problema man o wala, ilalabas pa rin ang produkto sa merkado. Hindi natin alam kung saan mangyayari ang problema, kailangan nating pigilan sila. Saan nila dinala si Chairman Kim? Lumalabas na simula nang mawala si Mapi, sinimulan na niyang hanapin ang katawan ni Chairman Kim. Pagkatapos na walang awa na binugbog ang direktor ng ospital. Patuloy pa rin niyang sinabi na hindi niya alam kung saan inilipat si Chairman Kim. Ang tanging alam niya ay maaaring dinala siya sa isang malayong ospital. Pagkatapos, sinimulan ni Mapi na hanapin ang bawat ospital at bawat kama. Sa kabilang banda, mas lalo pang inatake ng mga walang awang vlogger sa social media si Inseong. Kahit ang pagkamatay ni Senior Man naging direktor ay hinukay at iniugnay sa kanya. Si Inseong ay nakahiga lamang sa bahay, malungkot. Sa sandaling ito, pumasok ang anak na babae ni Chairman Kim na may dalang telepono. Ang telepono ay nagpapatugtog ng isang video ng tagapaglinis ng kumpanya. Matapang siyang lumantad at sinabi ng siya ay kinukulit ng isang regular na empleyado. Si President Inseong mismo ang umalalay at nagbigay ng parusa. Nagulat sila nang makita ang isang kabataang gumawa ng kabutihan. Hindi niya inaasahan na siya pala ang bagong presidente at ito ang unang beses na naintindihan niya. Kahit na isa siyang tagalinis, hindi niya hahayaan na mamaliitin siya ng iba. Siya ang unang naglakas loob na tumulong sa mga empleyado mula sa mas mababang antas. Matapos itong mapanood, labis na nagalit ang Vice President at agad na nagpadala ng tao para pigilan ito. Dumating din ang Representative Director. Umupo siya sa harap ng kamera at sinabing mayroon siyang nais sabihin kaya siya pumunta roon. Nagmungkahi si Inseong ng isang bagong modelo para sa pagbuo ng kita sa salamin. Sa huli, 32 bansa ang sumang-ayon na makipagtulungan. Dahil dito, nalampasan ng kita sa negosyo para sa ikalawang kalahati ng taon ang 11.2% at nakatulong pa na mabigyan ng trabaho ang mahigit 400 empleyado. Ang presidenteng Inseong nakilala ko ay mas karapat-dapat na umupo sa posisyon ng presidente kaysa sa akin. Pagkatapos, naglabas ng balita ang media na minsan ay iniligtas ni Inseong ang isang bata sa subway station. Sa maikling panahon, kumalat ang isang alon ng suporta para kay Inseong sa social media. Maraming tao ang na-inspire sa ginawa ni Inseong at nagsimulang bumili ng stock ng Silver Lining ng walang kontrol. Upang suportahan ang muling pagkuha ni Inseong sa posisyon ng presidente, hinalugog ni Mapi ang bawat sulok. Sa araw na iyon, natagpuan niya ang isang dating kakilala sa isang ospital. Matapos subaybayan, sa wakas ay natagpuan ni Mapi si Chairman Kim. Mabilis niyang itinulak ang kama ng pasyente, isinakay si Chairman Kim sa isang ambulansya at umalis sa ospital. Muling dumalo si Inseong sa pagpupulong ni Dong. Pagkatapos ng botohan, muli siyang nahalal bilang presidente. Samantala, abala si Mapi sa pagtawag sa kanila, ngunit walang sumasagot. Sa kawalan ng pagpipilian, tumawag na lang siya sa katulong at sinabing natagpuan na niya si Chairman Kim. Sinabi niya kay Inseong na makipagkita sa kanya sa GFAT. Habang inaayos pa lang ni Mapi si Chairman Kim, dumating na si Secretary No para habulin sila. Walang sinayang na oras si Mapi at agad na kumilos. Ngunit masyadong marami ang kalaban at mayroon pa silang mga sandata tulad ng mga baril at pamalo. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit hindi pa rin niya napigilan na kunin ang katawan ni Chairman
Chairman Kim. Sa huli, bumagsak siya sa kanyang sariling arena. Samantala, dumadalo si In Seong sa selebrasyon na inihanda ng kanyang mga kasamahan para sa kanya. Sa sandaling ito, nakatanggap si Zion ng tawag na nagsasabing natagpuan na nila si Chairman Kim. Kaya sumakay sila sa kotse at nagmamadaling pumunta doon. Ang lalaki na tinamaan sa ulo ay bumagsak sa lupa. Nakipaglaban lamang siya sa desperasyon. Nang dumating ang kanyang mga kasamahan, wala na siyang hininga. Ang tanging natira ay isang egg tart na mahigpit pa rin niyang hawak. Habang aalis na sana sila, isang itim na SU ang humarang sa kanilang daan. At ang taong bumaba sa kotse ay ang pulis na minsan nang umaresto kay In Seong. Ibinigay niya ang notebook ni Mapi kay In Seong. Sinabi niya na bago siya mamatay, mukhang may hinahanap pa rin siya. Sinabi ng pulis na ang mga insidente tulad ng kay Kidin Feke at Mapi ay hindi ang unang beses na nangyari. Nagsimula siyang obserbahan ang Phantom Group sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos, binigyan pa niya si In Seong ng isang file. Noong gabing iyon, sinabi ni In Seong kay Zion na minsan ay nagpadala sa kanya si Mapi ng isang text message. Sinabi niya na nalik ang balita at na ang tanging nakakaalam ng kanilang pagkikita sa Yife ay ang katulong. Maglagay muna ng patibong at pagkatapos ay mag-obserba. Kinabukasan, pagpasok ni In Seong sa kanyang opisina, agad na pumasok si Department Head O. Direktang tinanong ni In Seong kung paano niya nagawang saktan ang isang inosenteng tao. Ngunit sinabi ni Department Head O na hindi niya alam ang sinasabi nito. At mas interesado siyang malaman na kahit may alam siya tungkol kay Chairman Kim, hindi pa niya narinig ang pangalang In Seong. At ang susunod na inosenteng biktima ay malamang na siya o ang kanyang pamilya. Department Head O, kilalang kilala mo ba ako? Kahit nakilala mo ako, hindi kita kilala. Kaya naging ganito ang itsura niya ngayon. Nataranta si Department Head O at nagmamadaling umalis. Pagkatapos, pumunta si Department Head O sa harap ng katawan ni Chairman Kim at nakita na nakahiga pa rin siya rito. Naalala ni Department Head O ang mga pangyayari noong gabing nangyari ang insidente kay Chairman Kim. Pagkatapos ibigay ni Kiden Feke ang 3 Gifi 4.0 na ulat ng eksperimento. Sinabi pa niya na gusto ni Chairman Kim na ipabigay sa kanya ang ulat sa Vice President. Kaya agad na nagpa siya si Department Head O na alisin ang hadlang na ito. Pagkatapos maharang ang kotse ni Chairman Kim, hinabol at hinarang siya ni Secretary No at Team Leader Nam. Walang nagawa si Chairman Kim kundi tumakbo paakyat ng bundok. Sa gitna ng pagpupumiglas, hindi sinasadyang nahulog siya. Sa sandaling ito, lubhang nag-aalala si Department Head O. Naramdaman niya na mayroong gumagamit ng pangalan ni Chairman Kim. Mukhang mayroon pang nakatagong nakakatakot na alas. Nang aalisin na sana ni Secretary No ang oxygen mask ni Chairman Kim, pinigilan siya ni Department Head O. Sinabi niya na ang pinakagusto ng grupo ni In Seong ay si Chairman Kim. Kaya siya rin ay magiging kanilang piyesa. Sa gabi, sinubaybayan ni na In Seong at Zion ang katulong. Nang aarestuhin na sana nila ito, nalaman nilang ang taong nakikipagkita sa katulong ay isang batang ina. Sa totoo lang, ibinebenta lang niya ang mga damit at laruan na hindi na ginagamit ng anak ni Chairman Kim. At sa bawat pagkakataon na palihim siyang tumatawag, nakikipag-ugnayan lang siya sa kanyang mga customer. Ang tungkol kay Mapi, maliban kay Zion, wala siyang sinabihan. Kaya ang tanging suspect ay ang katulong sa bahay. Hindi pa nagtatagal, nalaman ng Vice President ang pagkamatay ni Mapi. Sa pag-iisip kung ano ang binabalak ng kanyang pamangkin na si Department Head O, nagpasya siyang alisin ang ugat para hindi na siya magkaroon ng pag-asa. Habang kumakain si In Seong, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang tumatawag ay ang kanyang matalik na kaibigan. Sinabi ng kaibigan na buksan ni In Seong ang TV at manood ng balita. Ang EC ay nag-ulat ng mga alinggaw tungkol sa pagpanaw ni Chairman Kim. Sa sandaling ito, pinuntahan ni Department Head O ang Vice President at tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Ngunit sinabi niya na umaasa lang siya na hindi na mangarap si Department Head O ng walang kabuluhan. At nagbanta pa siya na ipapaalam sa mga reporter ang tungkol sa taong nagdulot ng pagkawala ni Chairman Kim. Nakita ni Chairman Kim na malapit nang malagay sa krisis ang kumpanya, kaya nagpasya siyang ibunyag ang katotohanan sa lahat. Unang pumunta si In Seong sa anak ni Chairman Kim at sinabi sa kanya ang mga bagay tungkol sa kanyang ama. Pinag-usap din niya sila sa telepono. Pag-uwi niya, sinabi ni In Seong kay Zion ang tungkol dito. Sa sandaling ito, may dumaang anino sa labas ng pinto. Sa kasamaang palad, nakita siya ni In Seong at ang taong nasa labas ng pinto ay ang katulong. Sinasadya nilang ibunyag na nakumpleto na ang 3C 4.0. Pagkatapos, tumawag ang katulong kay Department Head O. Kasunod nito, pinuntahan ni Department Head O si In Seong at tinanong kung gusto niyang makipagtransaksyon. Agad na sinabi ni In Seong na tapos na ang 3C 4.0 at maaari niya itong ibigay sa kanya. Ang kondisyon ay ibalik niya lamang ang katawan ni Chairman Kim. Mabilis na nagdaos ang kumpanya ng press conference. Nagtanong ang mga reporter sa ibaba tungkol sa pagkawala ni Chairman Kim. Sinabi ni In Seong na hindi nawawala si Chairman Kim, sa halip ay nakatuon siya sa pagbuo ng 3C 4.0. At ngayon ay tapos na rin ito kaya inimbitahan niya ang lahat na pumunta rito. Sa sandaling ito, namatay ang mga ilaw sa silid at lumitaw si Chairman Kim sa malaking screen.
Ang mga reporter sa ibaba ng entablado ay nagtanong at isa-isa namang sinagot ni Chairman Kim ang bawat tanong. Pagkatapos, lumitaw si Department Head O sa harap ng kamera at ibinunyag ang proyekto ng self-driving car. Nang aayain na sana ni Department Head O na makipagkamay si In Seong para sa pagkakasundo. Maaari silang magpalitan ng mga bagay na gusto nila roon. Nang gabing iyon, pinuntahan ni In Seong ang police chief at sinabi sa kanya na sa Sabado sa Namhang Mansion, mayroong mahalagang ebidensya para maaresto si Department Head O. Mabilis na dumating ang araw ng operasyon. Habang papasok na sana sina In Seong at Sejong sa bahay, dumating din ang police chief kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkapasok pa lang nila upang siya sa atin ang bahay, tinakpan ang ulo ni In Seong at Sejong sa labas. Pagkatapos ay dinala sila sa peripheral server room ng Silver Lining. Ibinigay ni Sejong ang 3C 4.0 bits drive kay Secretary No. Pagkatapos, pumunta sila sa truck na nagdadala kay Chairman Kim upang kumpirmahin kung iyon ay ang tunay na Chairman Kim. Nang ipasok ng research staff ang 8B drive sa server para tingnan, umakyat si Sejong sa driver's cabin ng truck. Ngunit biglang itinutok ni Secretary No ang baril kay In Seong. Kaya digi tinaas ni In Seong ang kanyang mga kamay para mauna na si Sejong sa pagmamaneho. Sa sandaling ito, may naisip si Sejong. Sa mismong oras na nakahiga si In Seong sa lupa, pinindot niya ang gas at umatras, direktang bumangga sa server. Sinamantala ni In Seong ang kaguluhan at mabilis na sumakay sa passenger seat at umalis silang dalawa. Ngunit dahil nasunog ang server ng 3C 4.0, nagsimulang magkaproblema si Chairman Kim. Pagkatapos bumaba ni In Seong sa kotse na hawak ang telepono, naalala niya ang kanyang mga sinabi at iba't ibang haka-haka. At naisip na ang 3C 4.0 ay mag-update ng data tuwing Lunes. Naalala din ni Chairman Kim na hindi niya matandaan ang mga nangyari isang linggo bago ang banggaan. Pagkatapos ay pinagsama niya ito sa Artificial Intelligence AI na may self-awareness. Nagpa siya si In Seong na makipagsapalaran at pinatay ang AI system sa telepono. Sa telepono, hindi ang kaluluwa ni Chairman Kim ang naroon kundi ang 3C 4.0. Ito pala ang resulta ng deep learning at ebolusyon ng Artificial Intelligence AI. Matapos ayusin si Chairman Kim, gusto ni In Seong na arestuhin ng police chief si Department Head O. Ngunit naniniwala ang police chief na wala pang ebidensya na sinadya ni Department Head O na patayin si Chairman Kim. Nang aalis na sana si In Seong sa ospital, dumating ang kanyang mga magulang. Walang nagawa si In Seong kundi dalhin sila sa silid ni Chairman Kim at ikwento ang lahat ng nangyari. Kinabukasan, muling sinimulan ni In Seong ang 3C 4.0 at sinabi sa gay sa telepono na hindi siya si Chairman Kim. Siya lamang ang 3C 4.0 test version na pinatakbo ni Chairman Kim bago ang aksidente. Ang dahilan kung bakit niya pinatakbo ang system bago ang insidente ay marahil umaasa siya na makatulong ito sa kanya na malaman ang katotohanan. Kaya bago matapos ang kasong ito, sinabi ni In Seong na ituturing pa rin niya itong si Chairman Kim at siya ay magiging In Seong na inupahan ni Chairman Kim. Sa sandaling ito, naghagis ang Vice President ng isang tiket ng eroplano at gusto niyang pumunta na si Department Head O sa office kinabukasan. Ngunit sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng silid at iginapo siya at dinala sa istasyon ng pulisya. Ang kanyang subordinate na si Secretary No ay naging kasabwat at informer. Malinaw na sinisisi ni Department Head O ang Vice President. Ngunit bakit tinanggap ni Secretary No na sumama sa Vice President sa isang dead end? Ang pakikipag-ugnayan sa akin ay pagsasamantala sa nanay ko. Ang pakikipag-ugnayan ko sa katulong ay pagsasamantala sa kanyang anak. Kaya sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng kung anong pakinabang ang nakuha ni Secretary No ay maaaring maging magkasalungat sila. Sa pamamagitan ng pagtatanong sa Vice President, nalaman ng Police Chief na si Secretary No ay dating isang tapat na sundalo. Ang pareho silang galing sa bayan ng Vice Presidente. Mabilis na nagpa siya ang Phantom sa schedule para sa pagpapatupad ng self-driving car model. Habang tumatakbo ang kotse, magkakaroon din ng live broadcast sa loob at labas ng bansa. Bago ibigay ni Zion ang 3C 4.0, pinagawa niya kay Chairman Kim ang isang hacker program. Sa ganitong paraan, ang 3C 4.0 ay magiging isang malakas na sandata upang alisin si Department Head O. Sa sandaling ito, ibinigay ng police chief kay In Seong ang isang resibo. Ito rin ang pinakamabisang sandata upang maalog si Secretary No. Sumunod, pinuntahan ni In Seong si Secretary No at sinabi sa kanya na halos nakatulong siya sa isang senior na makasuhan sa isang kaso ng katiwalian. Pagkatapos, sa tulong ni Department Head O, nakatakas siya. Ngunit mukhang hindi lang si Secretary No ang tinulungan ni Department Head O. Pagkatapos, inilabas ni In Seong ang resibo na ibinigay ng police chief sa kanya. Nariyan ang virtual account ng kanyang dating senior. Noong isang araw, noong 2020, mayroong 5 bilyong na inilipat sa account. Nagkataon na iyon din ang araw na na-discharge si Secretary No. Malinaw na hindi ang senior ang nag-isip ng planong patanggal sa kanya sa serbisyo. Ngunit sa sandaling iyon, pinuntahan siya ni Department Head O na gusto ng taong ilalagay sa tabi ni Chairman Kim. Isa lang siyang piyesa na pinaglalaruan ni Department Head O. Sa wakas ay ipinakita na sa buong mundo ang self-driving car. Habang nagtatalumpati si Department Head O, naglabas si In Seong ng issue kung ligtas ba ang self-driving car sa development project na ito. At
Pagkatapos ay sumakay na sila sa sasakyan at handa na para sa unang test drive. Matapos maging handa ang lahat, dahan-dahang gumalaw ang sasakyan sa gitna ng maraming tao patungo sa mataong sentro ng lungsod. Patuloy din na sinusubaybayan ng media ang buong proseso ng live. Habang naghihintay sa traffic light, sinimula ni Chairman Kim ang bagong programa. Biglang dumiretso ang sasakyan palabas ng pedestrian lane. Bumilis ito hanggang 100 kilometro sa loob ng 0.1 segundo at tumakas. At patuloy na nagpapalit ng linya ang sasakyan sa daan. Sa puntong ito, sinabi ni In Seong na may posibilidad na mangyari din ang ganitong sitwasyon. Iyan ang resulta ng malalim na pagsusuri ng artificial intelligence na 3C 4.0. Kapag natukoy nito na mas makatwirang makarating sa patutunguhan, ito ay kusang gagawa ng aksyon. Kaya pinagpa siya si Chairman Kim na ipagpaliban ang anunsyo. Sa sandaling ito, nagpadala si Zio ng isang mensahe sa lahat ng mga gumagamit ng mobile phone na naglalaman ng isang link. Ang nilalaman ng link ay ang proseso ng emergency rescue nang mangyari ang aksidente kay Chairman Kim. Bago ko ibigay ang utos, dapat pa siyang humihina. Sa sandaling ito, huminto na ang kotse at dumating na rin ang mga pulis sa likod. Pagkababa ni In Seong sa kotse, hiniling niya kay Department Head O na sumuko. Ngunit paano naman susundin ni Department Head O ang kanyang sinabi? Isinara niya ang pinto ng kotse, nagplano na agad na pumunta sa airport. Ang walang driver na kotse ay humarurot pasulong. Hindi ito lumihis sa inaasahan ni Chairman Kim, alam niya ang lahat ng plano. Ang kotse ay dumiretso sa istasyon ng pulisya. Nang dahan-dahang huminto ang kotse, binuksan ni Department Head O ang pinto. Ang apat na glass background ay nagdulot sa kanya na hindi malaman kung ano ang nangyayari sa labas. Nang buksan niya ang pinto, laking gulat niya na mayroong maraming pulis na nag-aabang sa labas. Sa oras na ito, nagkukunwari pa rin si Department Head O na inosente. Sa huling sandali, itinulak si Chairman Kim palabas. Napatahimik si Department Head O nang mayroong nagulat na siya ang nasa likod ng insidenteng ito. Kaya iginapo si Department Head O at dinala. Sa puntong ito, nabunyag na rin ang pagkatao ni In Seong. Nag-cutscene si Department Head O na nakaupo sa wheelchair habang binabato ng itlog sa mukha. Ang kumpanyang pinaghirapan nilang itayo ay malapit na ring gumuho. Ang kumpanyang ito ay maaga o huli ay matutunaw. Ang Vice President na itinuturing na buhay ang Phantom ay na-shock at tahimik na umalis sa mundo. Sinabi ni Sejong sa anak ni Chairman Kim, ang ama sa telepono ay isa lang talagang artificial intelligence. At naniniwala ang artificial intelligence na ang pagkakaroon ng emosyon ay isang malaking pagkakamali. Kung hindi ito makakapagbigay ng pakinabang sa tao, nararapat lamang na mawala ito. Nang malaman ang katotohanan, tumakbo ang anak na babae sa silid ni In Seong. Umiiyak na humihiling na huwag siyang umalis. Sa gitna ng dagat ng mga bulaklak, lumakad si Sejong patungo kay In Seong, at pagkatapos ay magkasama silang lumitaw sa beach, nagdedate. Dahil sa narinig niya ang tawag ng kanyang anak, sa huli ay hindi niya nagawang sirain ang sarili. Sa dulo ng pelikula, nagkaroon ng magandang pagtatapos sina Sejong at In Seong. Magkasama silang umupo sa beach, tinatangkilik ang bawat matamis na sandali sa isa't isa. Okay, dito na nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe sa aming channel sa loob ng 3 segundo para suportahan kami. Salamat sa panonood ng aming channel. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na pelikula.